Binihag mo ang pinakamayamang babae sa Pencheng na si Xi Liuyon, ngunit sa halip na matakot, malamig siyang tumingin sa'yo. Sinasabi mong kahit makuha mo ang pantubos ay hindi ka makakatakas, ngunit nakangiti ka lang, hindi man lang nag-alala. At sa harapan niya, pinuri mo siya bilang pinakamahirap na babae, pero sino ang mag-akala? Kumunot ang noo ni Xi Liuyon, muling nagsalita, ano ang gusto mo? Bigla kang pumalakpak at tumawa, ngunit mahinahon niyang sinuri na ang iyong lakas ay mabilis na bumababa. Ang iyong sigla ay nanlulumo, katulad ng isang pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Pagkatapos, tinutukan niya ang mahinang punto, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay nasa huling yugto ng kanser. Natawa ka ng malakas nang marinig ito, ngunit ang tawa ay nagdulot ng matinding pag-ubo. Inamin mo, siya nga ang binibining Xi na may ganda at talino. Subalit, sa sandaling akala niya ay naunawaan ka na niya. Binago mo ang usapan, ito ang problema, dahil malapit na akong mamatay. Natural na wala akong pakialam kung makatakas ako o hindi. Ano ang gagawin mo? Biglang naging seryoso ang mukha ni Xi Liuyon. Dahil alam niya, ang isang taong malapit ng mamatay ay walang kinakatakutan. Ngunit sinubukan pa rin niyang takutin ka gamit ang iyong pamilya, babala na kahit makuha mo ito ay hindi mo ito maibibigay sa kanila. Narinig mo at mumiti ka. Napabuntong hininga, tunay na binibining Xi, unang beses na makakita ng bihag na nananakot sa kidnapper. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Natawa si Xi Liuyon, puno ng paghamak. May kakayahan ka pa ba? Ang pahayag na ito ay tuluyang nagpatawa sa iyo. Natawa ka ng todo. Umagos ang iyong luha. Bigla kang nagmungkahi ng isang kakaibang kondisyon, kung hahalikan ako ni binibining Xi. Lalabas na kita, ano? Napatigil si Xi Liuyon. At suminghal ng malamig, hindi naniwala, diretsyo ang tingin sa bintana. Ngunit parang bigla kang nagising, tumawa at nagbato ng bomba, nakalimutan ko na pala. Si binibining Xi ay may androphobia, hindi siya maaaring lumapit sa isang lalaki ng 1 metro, at hindi rin siya maaaring hawakan ng lalaki. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Xi Liuyon, biglang lumingon. Malamig ang boses, paano mo nalaman ito? Umiti ka lang at sumagot. Natural na ikaw ang nagsabi sa akin. Muli siyang natigilan, ito ang kanyang pinakamalaking sikreto. Kahit ang pamilya ay hindi alam, paano niya ito sasabihin sa isang kidnapper. Nag-alinlangan siya at muling tiningnan ka. Ang lalaking ito ay tila karaniwan, ngunit ang mga mata ay nagtatago ng walang hanggang pagod. Subalit, ang susunod mong sasabihin ay tuluyang magpapabago sa kanyang pagkaunawa. Alam ko rin na mayroon kang isang pulang nunal sa iyong likod. May 2 marka ng tali sa iyong bukong-bukong na natira noong unang pagdukot sa iyo. Sino ka ba talaga? Ganap na nawalan ng kontrol si Xi Liuyon. Ang mga pinakapribadong marka sa katawan, bukod sa kanyang sarili, ay hindi maaaring malaman ng ibang tao. Ngumiti ka ng bahagya, sa wakas ay binubuksan ang isang sulok ng misteryo. Ilang taon akong gumugol, gumawa ng hindi mabilang na pagkakataon, upang sa wakas ay mahuli ka. Hayaan mong isipin ko, mga 100 taon na ang nakalipas. Nang sabihin ito, hindi lang si Xi Liuyon, pati ang kanyang sekretarya at mga bodyguard ay naisip na baliw ka. Isang 29 taong gulang na babae. Sinasabi mong nahuli mo siya mahigit 100 taon na ang nakalipas. Tila nahulaan mo ang kanyang iniisip, umiti ka at nagsalita. Sa tingin mo babaliw ako? Hindi pa naman huli ang lahat, kaya magkwento na lang ako sa'yo. Pagkatapos, sinimulan mong ikwento ang iyong nakaraan. Noong bagong taon ng 2019, ako ay na-diagnose na may huling yugto ng kanser sa atay. Sinabi ng doktor na 3 buwan na lang ang natitira sa akin. Kasing edad kita. 29 taong gulang, nakatanggap na ng death notice. Alam mo ba ang naramdaman ko noon? Ngumiti ka ng may pag-uyam, ang iyong mga mata ay naging labis na malungkot. Hindi ko masabi sa aking mga magulang. Inilabas ko lahat ng aking ipon para sa chemotherapy, naubos, ngunit lalong lumala ang aking katawan. Hanggang sa wakas, wala na akong lakas kahit maglakad, kaya kinailangan kong hayaan silang makita ako sa huling pagkakataon. Nakikita kong malulugi ang aking mga magulang para sa akin, naisip ko na mamamatay naman ako, hindi na sila dapat madamay. Kaya noong Abril 1, 2019, araw ng mga baliw, tumalon ako mula sa bubong ng ospital. May pag-uyam sa mga mata ni Xi Liuyon dahil ngayon, eksaktong Abril 1, 2019. Ha, kaya dapat patay ka na ngayon, di ba? Bakit ka nandito? Ngunit tumawa ka ng malakas, kita mo, ito ang pinakamagandang bahagi. Tumalon ako mula sa 20+ na palapag, syempre, patay na patay. Ngunit sa lalong madaling panahon, bigla akong nagkamalay muli, bumalik sa Enero 1, 2019, ang araw na na-diagnose ako sa ospital. Nag-reincarnate ako, subalit bigla mong binago ang usapan. Puno ng pangungutya ang iyong tono, ngunit pinaglaruan ako ng taksil na langit. Bagamat nag-reincarnate ako, ngunit isa pa ring landas, 3 buwan lang ang dagdag na buhay. Napatawa si Xi Liuyon. Haha, muling pagsilang. Akala ko magkukwento ka ng isang lumang drama. Iyon pala ay guni-guni mo lang. Hindi mo pinansin ang kanyang panunuya at napunta sa alaala.
Sa unang muling pagsilang, masaya kong isinama ang aking mga magulang sa paglilibot sa mundo hanggang sa hindi na maitago ang sakit. Muli akong nagpakamatay, ngunit ang hindi ko inaasahan ay bumalik ako sa Enero 1, 2019. Ganito, paulit-ulit akong nabuhay muli, noong una ay masaya pa. Ngunit sa ika-100 beses, nagsimula akong magtanong, bakit? Sa loob lamang ng 3 buwan, hindi ako makapanatili ng malapit na relasyon sa sinuman dahil agad nila akong nakakalimutan. Natuklasan ko na parang bigla akong hinugot mula sa mundong ito, naging isang taong iniwan. Hanggang sa ika-200 beses. Lubos akong nasira, galit akong sumigaw sa mundong ito, mali ako. Palayain mo ako mula sa mapanglaw na bilangguan na ito, hayaan mo akong mamatay. Hanggang dito, sinabi mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xi Liuyun at ng kanyang sekretarya, dahil ang lungkot at pagod sa iyong tono ay lubos na nakakahawa. Kaya't hindi nila maiwasang maniwala na totoo ito. Nagpatuloy ka, sinimulan kong mag-isip ng paraan para mamatay. Talon mula sa gusali, humiga sa riles, uminom ng lason. Sinubukan ko ang daan-daang paraan, ngunit ang nakakainis ay kahit ano pa. Babalik pa rin sa Enero 1, 2019, parang sinumpa, laging nakakulong sa 70 araw na ito. Hanggang sa ika-300 beses, sa wakas ay tinanggap ko na. Bigla kang napatawa ng may pangungutya. Dahil ganyan ako paglaruan ng masamang langit, dapat magsaya rin ako. Ngayon, eksaktong ika-1,000 beses kong muling pagsilang, halos 3,000 taon na, natutunan ko ang lahat ng wika sa mundo. Dalubhasa ako sa lahat ng instrumento, natuto ako ng laban, pagmamaneho. Pag-arte, pagluluto, ginawa ko ang lahat ng maiisip na propesyon. Pulubi, doktor, artista. Naging presidente pa ako ng pinakamataas na halaga ng kumpanya sa mundo, nakatanggap ng Nobel Prize ng daan-daang beses. Nang mamax ko na ang lahat ng propesyon. Natuklasan ko na wala na akong hangarin, gusto ko lang ng mas malaking excitement para hindi ako mabaliw. Si Xi Liuyun ay nakatitig sa iyo, lubos na nalilito. Ramdam niya na ang sinasabi mo ay totoo. Ngunit ang nilalaman ay parang kwentong engkanto. Mabilis siyang nagkaroon ng konklusyon, hindi ka isang baliw na nag-hypnotize sa sarili, kundi isang manloloko na antas ng aktor. Ngunit mas interesado siya sa kung ano talaga ang gusto mong gawin. Bilang isang bilyonaryang dalaga na sumailalim sa profesional na anti-kidnapping training, kailangan niyang malaman ang iyong hinihingi. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Xi Liuyun, bigla siyang nagtanong. Kaya ang dahilan ng pagkidnap mo sa akin ay para maghanap ng excitement. Napatawa ka at umiling-iling. Hindi ka pa napanabik ang kidnapin ka. Ang layunin ko sa sarili ko ay magpanggap ng pagkatao. Halimbawa, mula sa ika-1,000 muling pagsilang, nagpanggap akong playboy. Nasakop ko ang 1,000 pambihirang babae sa pamamagitan ng aking alindog. Natawa ka at tumingin kay Xi Liuyun, puno ng paghanga ang iyong mga mata. At ang pambihirang babae na aking tinutukoy ay ikaw, Miss Xi, perpekto sa pisikal na anyo. Sa katawan, sa pamilya, si Xi Liuyun ay nanatiling walang emosyon. Ngunit ang titig mong parang pinagmamasdan ang isang likhang sining ay biglang nagpairap sa kanya. Nagmaktol siya. Puno ng paghamak, kung gayon, gusto kong malaman dahil alam mong may phobia ako sa lalaki. Paano mo ako nakuha? Bigla kang natawa ng malakas kaya sinabi ko. Sa totoo lang, simple lang. Marami akong nakuha na doctorate sa psychology. Para sirain ang iyong phobia sa lalaki. Ay patuloy na lumikha ng pagkakataon na mag-isa ka kasama ang lalaki. Muling ngumisi si Xi Liuyun, halimbawa. Ngunit ang sumunod mong sinabi ay nagpabago ng ekspresyon ng lahat ng naroroon. Halimbawa, unahin kong kidnapin ang iyong mga magulang. Ang iyong kaibigang si Tang Xinran at ang iyong maliit na sekretaryang si Xiafan. Gagamit ako ng hypnosis at torture para malaman ang lahat ng iyong gusto. Pagkatapos, magre-reset din naman agad, hindi nila ito maaalala. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, mag-a-apply ako sa posisyon sa Yaoshi Group. Kahit sabihin mong babae lang ang tatanggapin. Magiging tanging lalaking assistant mo sa opisina. Susunod, mag-overtime ka hanggang madaling araw. Sasamahan kita hanggang madaling araw. Gagamit ako ng hacker technology sa elevator para mag-isa tayo sa isang gabi. Sa malamig at madilim na taglamig. Ibibigay ko ang damit ko sa iyo, magyelo ako hanggang maospital, sa unang pagkakataon na mahawakan ang iyong puso. Gusto mo ng sining, kaya ipapakita ko sa iyo ang napakahusay na kakayahan sa musika at pagpipinta. Mahahatak ang iyong atensyon. Kasama ang aking pambihirang kakayahan sa trabaho, sa wala pang 1 buwan. Itataas mo ako bilang iyong unang lalaking assistant. Sa ika-2 buwan, naging unang lalaki ako na malayang makapasok sa iyong bahay. Ginagawa kong sira-sira ang mga gamit sa bahay mo para tawagan mo ako agad. Kapag nagpakita ako sa bahay mo sa kalagitnaan ng gabi, sadyang hahawakan ko ang katawan mo ng paulit-ulit para mula sa pagtutol mo. Hanggang sa masanay ka. Sa ika-3 buwan, nang huli kitang makita. Wala ka ng kahit anong pagtutol. Nang matapos mo ang sinabi, naging tahimik ang buong restaurant. Sobrang detalyado ng sinabi mo, detalyadong hindi mukhang gawa-gawa. Natigilan si Xi Liuyun. Inisip niya kung may lalaking talagang ganun kadilinggan, baka nga mahulog siya sa bitad.
Pero hindi pa rin siya naniniwala. Paano bang makakapag-reborn ang isang tao ng 10,000 beses? Parang totoo ang sinasabi. Pero bigla kang tumawa. Noong ikaw ay 18 taong gulang, hinabol ka ng kaklase mong si Lee Zixuan. Matapos kang tanggihan ng maraming beses, dinukot ka niya. Binanta mo siya. Nasisirain ng pamilya Xi ang pamilya Lee, pero lalo mo lang siyang nagalit. Tinanggal niya agad ang damit mo. At gusto kang gahasain. Buti na lang dumating ang mga bodyguard mo sa tamang oras. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ka ng labis na pagkasuya sa mga lalaki, kahit ang sarili mong ama ay hindi mo kayang hawakan. Nang sabihin mo iyon, agad na patingin ang lahat kay Xi Liuyon. Imposible, paano mo nalaman ito? Namutla si Xi Liuyon na parang papel. Ang bagay na ito, bukod sa kanya at sa kanyang mga magulang, at sa ilang kidnapper na patay na noon, ay ngumiti ka lang ng bahagya. Tulad ng sinabi ko, sa isa sa aking pag-reborn, dinukot ko ang mga magulang mo at ginamit ang hypnosis para malaman ito. Halimbawa, ang paborito mong piyesa ng piano ay ang unspoken. Ang paborito mong ulam ay ang caviar tofu na nasa mesa mo. Ang paborito mong tama na. Bigla kang pinutol ni Xi Liuyon, puno ng kahihiyan at galit ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam na hubad ang lahat ay halos sumira sa kanya. Tinitigan ka niya. Ang gusto mo ay hindi pera. Pumalakpak ka at tumawa. Talagang karapat-dapat ang binibining Xi. Hindi ko nga kailangan ng pera. Para sa akin, mga walang kahulugang numero lang ito. Ang dahilan kung bakit kita dinukot ay para tuparin ang isang pangako. Nang matapos mo ang sinabi, agad na kumunot ang noo ni Xi Liuyon at nagtanong, anong pangako? Pero bumuntong hininga ka ng bahagya. Iyon ay ibang kwento. Pero bago iyon, pahintulutan mo akong gumawa muna ng isa pang bagay. Pagkatapos, tiningnan mo ang iyong relo. May halos 1 minuto pa. Nagtataka ang lahat kasama si Xi Liuyon. Ang pangalan ko ay Zhuang Liming. Ang negotiator, pumunta siya para pakinggan ang mga kondisyon mo. Namiligla ang lahat. Hindi nila maintindihan ang ibig mong sabihin. Pero sa susunod na segundo, ang elevator ng restaurant ay bumukas at isang lalaking may salamin sa mata na nasa katanghalian ang pumasok na nakataas ang kamay, sabi. Ang pangalan ko ay Zhuang Liming. Ang negotiator, pumunta ako para pakinggan ang mga kondisyon mo. Salita sa salita. Nangingilabot si Xi Liuyon at ang iba, parang nakakita ng multo, tumingin sayo. Napredict ang 7 hakbang. Hindi lang dumating ang negotiator, alam pa nito ang pangalan at linya ng kausap. Pero hindi pa yun natapos. Tumawa ka ulit at sinabi sa kanila ang isa pang pangungusap. Pagkatapos, nakita ng lahat ng may takot na ang bagong dating na si Zhuang Liming ay nakataas ang kamay at maingat na nagsabi, "Hello. Pwede ba akong lumapit ng kaunti?" Salita sa salita ulit. Nanggigil ang mukha ni Xi Liuyon. Sumulpot sa isip niya ang isang napakabaliw na ideya. Ang taong ito, totoo bang nakapag-reborn ng 10,000 beses? Manatili lang dyan, huwag gumalaw. Hindi ka man lang tumingin kay Zhuang Liming, yumuko ka at dinala ang isang mahabang kahon sa mesa. Binuksan mo ito sa harap ng lahat. Sa loob ay hindi pera, kundi isang laptop at isang sniper rifle. Parang walang tao, kinuha mo ang mga bahagi, ang bilis ng kamay mo hanggang sa may anino. Wala pang 1 minuto. 115 super sniper rifle ang na-assemble mo, diretsyo sa mesa. Ang daling ng galaw ay nagpabuntong hininga kahit si Zhuang Liming na negotiator. Ito ay armas militar na nagkakahalaga ng 70,000. Sa sandaling iyon, habang inaayos mo ang scope, umiti ka at sinabi. Ang talino ng binibining Xi, hulaan mo kung bakit, kahit mahina ang katawan ko. Nananatili ako rito nakatayo. Natigilan si Xi Liuyon, parang may naisip. May sniper sa labas. Hahaha, hindi mo napigilan at tumawa ng malakas. Pero lalo kang umubo, may dugong tumulo mula sa labi mo. Tama ang sagot. Pinunasan mo ang dugo, masigla ang mukha. Simula nang pumasok ang negotiator. Nakatutok na sa akin ang sniper sa kabila. Kung lalayo ako ng higit 1 metro sa pwesto ko, babarilin ako agad. Tumingin si Xi Liuyon sa iyo at biglang nagsalita. Hindi ito ang unang beses na dinukot mo ako, di ba? Hindi ka nagulat na nahulaan niya, umiti ka at inilatag ang mga kamay mo. Tingnan mo. Ito ang benepisyo ng walang katapusang muling pagsilang, patuloy akong pwedeng magkamali para hindi na maulit ang pagkakamali. Pagkasabi mo noon, bigla kang yumuko sa harap ng sniper rifle at tumutok. Hinila mo ang gatilyo, isang galaw, napakabilis. Putok, isang malinaw na tunog, ang malakas na pag-urong ay nagpatalsik sa iyong buong katawan ng ilang hakbang. Pagkatapos, lumitaw ang isang malinaw na butas ng bala sa tempered glass ng restaurant, at sa earphone ni Zhuang Liming ay narinig ang nakakatakot na sigaw ng kanyang kasamahan. Liming, mag-ingat! Ang sniper ng aming panig ay nawasak, umatras siya. Sa gabi, sa pamamagitan ng salamin, pinasabog mo ang baril ng nakatagong sniper. Ngayon, dahan-dahan kang naglakad pabalik sa harap ni Xi Liuyon at naupo, nagbuhos ng tsaa para sa iyong sarili. Sa wakas, makahina ako ng maluwag, sabi mo habang sumimsim ng tsaa. Ngayon, sabihin natin ang ikalawang kwento. Sabi ko kanina. Para hindi ako mabaliw, nagsimula akong gumanap ng iba't ibang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito,
Ang aking pagkakakilanlan ay isang modernong Robin Hood, isang urban vigilante, sabi mo habang pinagmamasdan ang walang imik na mukha ni si Liu Yuan. Hindi mo napigilan ang tumawa ng malakas. Mukhang walang katuturan, di ba? Sa totoo lang, hindi ko rin gustong gumawa ng ganitong magarbong dahilan. Ngunit mahigit 2,000 taon na akong nabubuhay, at natuklasan ko na sa pagbibigay ng ganitong marangal na dahilan sa sarili, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Sinabi mo ito ng mag-isa, ganap na hindi pinapansin ang negotiation expert na si Zhuang Liming na nasa pagitan ng pag-alis at pananatili. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang may boses mula sa earphone ni Zhuang Liming, Liming. Nalaman na namin ang pagkakakilanlan ng hostage taker. Isang segundo, isang malaking balita ang sumabog sa kanyang isipan. Siya ay isang wanted na kriminal na hinahabol ng mahigit 70 bansa sa buong mundo, Night God. Nanginig ang puso ni Zhuang Liming. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa'yo. Night God, 3 buwan na ang nakalipas. Pumasok ka sa Louvre, hindi mahahalata, at ninakaw ang Mona Lisa ng ngiti. Gumawa ka pa ng peking kopya at pinalitan ito, at inabot ng 1 linggo bago ito matuklasan. Sa likod ng painting ay nakasulat ang 4 na malalaking titik. Ang Diyos ng Gabi. Pagkatapos, ang sikat na obra maestra na ito ay naibenta sa halagang $1 bilyon sa lungsod ng S. Ang gobyerno ng France at Interpol ay naglatag ng isang malawak na lambat, ngunit, habang inaakala ng buong mundo na ikaw ay isang sakim na magnanakaw, ang mga malalaking charity organization ay nakatanggap ng sunod-sunod na malalaking donasyon na may parehong tala mula sa Diyos ng Gabi. Diyos ng Gabi, ang kabuang halaga ay hindi kulang o sobra $2,220, eksaktong $10 bilyong Japanese yens 223. Japanese yens 1,0500, ngunit ito ay simula pa lamang. Si Zhuang Liming, ang negosyador, ay tulala. Hindi niya inaasahan na. Ikaw ang maalamat na Diyos ng Gabi, ngunit bakit mo dinukot si Liu Yuan? Habang siya ay naguguluhan, ikaw ay dahan-dahang kumuha ng laptop at ang iyong mga daliri ay mabilis na gumalaw. Sa susunod na segundo, lahat ng video at live streaming platform sa buong mundo, kahit sa mobile o computer, ay pinasok mo ng sapilitan. Lumitaw ang iyong mukha sa screen, umiti ka at kumaway. Maligayang pagdating sa aking una at huling livestream. Ngayon, mahigit 100 milyong manonood sa buong mundo ay naguluhan, akala nila sira ang kanilang device. Ngunit kahit paano nila i-restart o magpalit ng platform, ikaw lamang ang nakikita. Pagkatapos, isang malaking balita ang kumalat sa karamihan, naalala ko. Ang lalaking ito ay ang international wanted criminal na Diyos ng Gabi. Ang bounty ay $500 milyong. Sa isang iglap, nakalimutan ng lahat kung ano ang kanilang pinapanood. Nakatingin sila sa screen, nagtataka kung ano ang gagawin mo. Sa sandaling iyon, bigla kang lumingon kay Zhuang Liming na negosyador. Zhuang, kung maputol ang internet dito, magkakaroon ng kamatayan dito. Si Zhuang Liming ay biglang pinawisan ng malamig dahil kakatanggap lang niya ng utos. Naputulin ang signal, at nahulaan mo ang kanyang galaw. Ngayon, hindi na siya nangahas kumilos. Wala siyang magawa kundi panoorin ka, isang wanted criminal, na mag-livestream sa harap ng buong mundo. Ngunit matapos mo siyang bigyan ng babala, ibinalik mo ang tingin kay Liu Yuan, ang bihag. Umiti ka ng bahagya. Hindi pa tapos ang pangalawang kwento. Ituloy natin. Napatulala ang lahat. Dinukot mo ang isang bihag. Hinakya ang pandaigdigang network para lang magkwento. Wala kang pakialam sa kanilang naguguluhang ekspresyon. Nagpatuloy ka ng mag-isa. 10 araw ang nakalipas, bumalik ako mula sa Amerika ng iligal. Ngunit nahuli ang barko, kaya napilitan akong tumalon sa dagat at lumangoy pabalik sa Pencheng. Nang makarating sa Pampang, hindi lamang nawala ang lahat ng gamit, wala rin akong pera, parang pulubi. Sa pagsabi nito, umiti ka ng may kalokohan. Kaya ang unang ginawa ko sa Pampang ay manghiram sa isang tao. Eksaktong sinabi ko, pahiram ng 1,000 piso. At magagawa kong tuparin ang isang hiling mo. Nang marinig ito, hindi lamang si Liu Yuan. Kahit ang mga manonood sa livestream na nakakaintindi ng Chinese ay halos mapatawa, tunog talagang baliw ito. Sino ang magpapahiram sa'yo? Para kang nakabasa ng kanilang iniisip, tumawa ka ng malakas. Buhay na ako ng maraming taon, kailangan kong maghanap ng kakaibang gagawin. Pero, katulad ng inaakala ninyo, lahat ay itinuturing akong baliw at lumalayo. Pero may isang tao lang ang eksepsyon. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Yuan. Ngumiti ka at nagpatuloy, isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang. Hindi niya ako pinagtawanan, tinanong lang niya kung may problema ako. Ang matandang iyon ay si Han Zaiwei. Sa tabi ng kalsada, nagbukas siya ng pansiteria na tinatawag na Zaiwei Xuan. Noong panahong iyon, pumasok ako sa kanyang maliit na tindahan. Sinadya mong bigyang diin ang pangalang ito. Hindi ito bago kay Miss Tsi. Tama nga nang marinig niya. Ang 3 salitang Han Zaiwei, biglang nagbago ang mukha ni Liu Yuan. Umiti ka ng mahinahon. Hindi sinabi ni Ginoong Han kung magpapahiram ba siya o hindi, sa halip ay tinanong muna niya kung gutom ako.
Noon, pagod at gutom ka, hindi ka na nagdalawang isip, sinabi mong gutom ka. Agad na nagluto si Ginoong Han at dinalhan ka ng isang mangkok ng pansit. Sa sandaling iyon, namangha ka. Buhay ka ng mahigit 2,000 taon, natikman mo na ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo, at master ka sa pagluluto. Pero ang mangkok na ito ng pansit ay isa sa pinakamasarap na pagkain na natikman mo. Biglang bumangon ang isang malaking katanungan sa iyong isipan. Kung ganito kasarap, bakit walang isang customer sa pansiteria? Dahan-dahan mong tinikman. Agad mong sinabi ang karamihan sa recipe. Ilang mahalagang bahagi na lang ang hindi mo na-analyze. Ngayon, si Ginoong Han ang namangha. Nasabi niya nang hindi sinasadya, ikaw ba ay apelyidong Xi? Nang malaman niyang wala kang kaugnayan sa pamilya Xi, siya ay nakahinga ng maluwag. Kumakain ka ng pansit at nakikipagkwentuhan sa kanya habang nag-uusap, lalo kang nagulat. Astronomiya, heograpiya, negosyo, teknolohiya, isang may-ari ng pansiteria ay may kaalaman sa lahat. Nagtanong ka kung ano ang dati niyang trabaho, pero iniiwasan niyang pag-usapan. Pinaalis ka na lang niya sa pamamagitan ng pagpapakuha sa kanyang anak ng 1,000 yuan. Pinaalis ka agad. Hindi ka sumuko pagkatapos makuha ang pera. Ipipilit mong tuparin ang isang hiling para sa kanya. Na-stress si Ginoong Han sa iyong pagpupumilit, kaya sinabi niya ng basta-basta. Ang aking hiling ay isa lang, ang mailigtas ang pamilya Han mula sa kapalarang ito. Pagkasabi niyon, bigla kang tumingin kay Xi Liuyon, may ngiti sa iyong labi. Miss Xi, ngayon ay malamang nahulaan mo na kung bakit kita dinukot. Naging pangit ang mukha ni Xi Liuyon, totoo ngang nahulaan niya. Pero hindi niya kayang paniwalaan na magsasagawa ka ng ganito, kalaking hakbang para lamang sa isang basta-bastang pangako. Tumahimik siya ng sandali, pagkatapos ay nagtanong ng may pag-aalinlangan, ang bagay na yon. Kung malulutas ko, papayag ka bang pakawalan kami? Tumawa ka ng malakas. Hindi. Marami akong paraan para malutas ang bagay na yon, pero pagkatapos ngayong araw, magre-reset ang aking mundo. Kaya pipili ako ng pinakasikat na paraan. Sige, hindi pa tapos ang kwento. Hayaan mo akong magpatuloy. Sa oras na ito, ang bilang ng mga manonood sa buong mundo na nanonood ng live ay lumobo ng geometriko. Umabot na sa bilyon, at ang mga pangunahing istasyon ng telebisyon ay nagbukas pa ng sabay-sabay na pagsasalin. Lahat ay nagpigil ng hininga. Naghihintay sa iyong pagbubunyag ng misteryo. Pagkatapos kong umalis, nakita ko sa labas ng pinto ang isang Bentley na may plakang 88,888 na nakaparada sa harap. Ang pinuno ng pamilya Xi, iyong lolo na si Xi Yuan, bumaba mula sa sasakyan. Si Ginoong Han at ang kanyang anak ay yumukod na parang mga alipin, dinalhan siya ng isang mangkok ng pansit. Natapos kumain si Xi Yuan at umalis, walang isang salita sa buong oras. Noon ko na-decide. Ang Zeweixuan na ito ay tila bukas lamang para kay Xi Yuan. Huminto ka sandali. Ang iyong tono ay naging malamig. Inabot ako ng ilang araw sa pagsisiyasat, at napilitan akong humanga sa pang-aapi at walang hanggang kapangyarihan ng pamilya Xi. 40 taon nang bukas ang Zeweixuan. Noong una, sumikat ito sa lungsod ng Peng dahil sa kakaiba nitong lasa. Noon, si Xi Yuan ay 30 taong gulang pa lamang. Pagkatapos kumain ng unang mangkok ng pansit, binili niya ang titulo ng tindahan gamit ang isang alok na hindi kayang tanggihan at ibinigay ito sa pamilyahan. Ang kondisyon, ang Zeweixuan ay gagawa na lamang ng pansit para sa kanya simula noon. Ang ama ni Ginoong Han ay gumawa nito ng 20 taon. Hanggang sa siya ay tumanda at humina, at ang kanyang kakayahan ay hindi na tulad ng dati. Gusto niyang maghanap ng alagad na magmamana ng kasanayan. Pero ang lihim na recipe ay namana mula sa mga ninuno, gusto niya itong ipasa sa kanyang anak lamang. Pero si Ginoong Han, iyon ay si Han Zaiwei, ay pumasok sa Yale sa edad na 20 at nagsumikap ng 20 taon upang maging CEO ng isang kumpanya sa Silicon Valley. Ayaw niyang bumalik upang manahin ang hindi kapansin-pansing negosyong ito. Pero si Xi Yuan ay gumamit ng ilang paraan. Sa huli, bumalik pa rin siya. Pagkatapos mong sabihin ito, 1 bilyong manonood sa buong mundo ang huminga ng malalim. Isang promising na elite ng Silicon Valley ay napilitang bumalik para lamang maging personal chef ng isang tao. Biglang sumabog ang internet sa loob ng bansa. Ang search term na pamilya Xi ng lalawigan ng Yu ay direktang pumutok sa numero 1 sa trending topics. Ang tatlong salitang Zeweixuan ay biglang nangibabaw sa trending list. Subalit sa ikagulat ng lahat, ang pamilya Xi ay tahimik na nakakatakot. Maliban sa nakalistang Yaoshi Real Estate, ang mga miyembro ng pamilya at iba pang negosyo ay pawang malabo. Sa panahong ito ng impormasyon, halos imposible ito. Ngunit nagawa ito ng pamilya Xi. Tiningnan mo ang kamera at tahimik na ngumiti. Akala nyo tapos na. Tandaan nyo ang sinabi ko kanina na ang anak ni Ginoong Han ay nasa noodle house din. Siya ay ipinanganak sa Amerika, lumaki sa kanluraning edukasyon, at hindi niya matanggap ang ganitong kapalaran. Lumaban siya, tinangkang tumakas mula sa China, ngunit sa huli. Bumalik siya sa noodle house at nagsimulang matutunan ang tradisyonal na sining ng pamilya, walang aksidente. Ang kanyang anak at mga apo, henerasyon pagkatapos henerasyon, walang katapusan. Hanggat hindi bumagsak ang pamilya Xi,
ang pamilyahan ay magiging alipin magpakailanman sa sandaling sabihin mo ito. Ang buong restaurant, pati na ang pandaigdigang livestream, ay bumagsak sa tahimik na katahimikan. Isang malamig na hangin ang pumailan lang mula sa talampakan ng lahat hanggang sa korona ng kanilang ulo, hindi lang 3 henerasyon ng pagiging tagapagluto, ito ay para sa kanilang mga inapo. Na maging tagapagluto ng pamilya Xi sa bawat buhay, biglang nagsalita ang livestream, anong panahon na ito? May ganito pa palang mapangahas na bagay, ang galit ng mga netizen ay lubos na nag-alab, lahat ng negosyong naugnay sa pamilya Xi ay nahukay. Agad na bumagsak ang website ng Yaoshi Real Estate. Hindi mabilang ng mga order ang nakansela, may nag-organisa pa ng pag-iwan ng mensahe sa opisyal na microblog. Humihiling ng investigasyon sa pamilya Xi, alam ng lahat na ang pamilya Xi ay malapit ng mawasak, namumutla ang mukha ni Xi Liuyon, ramdam niya na. Pagbukas ng merkado bukas, ang stock price ng Yaoshi Real Estate ay direktang babagsak, hindi niya inakala na ang makapangyarihang pamilya Xi ay magiging ganito kahina dahil ikaw ay naglalaro ng iyong buhay. At ang mga tao ng pamilya Xi ay hindi maglakas loob samantala. Sa isang marangyang mansyon na sumasakop ng ilang ektarya sa tabi ng dagat ng Pengcheng, si Xi Yuan ay nagwawasak ng mga bagay sa sala, mga porselana. Mga jade, walang nakaligtas, galit na galit siyang nagdangalit. Na may nagbabagang mukha, sumisigaw, Hanzai. Wei, ikaw na walang utang na loob, pagsisisihan mo ang iyong kapanganakan. Sa sala, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Xi, kasama na ang ama ni Xi Liun na si Xi Yixian, ay tahimik na parang mga tipaklong, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila. Si Xi Yuan, ang haligi ng pamilya Xi, na ganito kawala ng kontrol pagkatapos ng mahabang panahon. Humina si Xi Yuan, malamig ang mukha niyang nagtanong, itong si Yeshen. May tao ba sa ating pamilya Xi na nakasakit sa kanya? Maingat na sumagot si Xi Yixian, tatay. Naimbestigahan na, ang pangalan niya ay Chen Luo, walang kinalaman sa ating pamilya Xi. Biglang lumamig ang tingin ni Xi Yuan, ang iyong mahal na anak ba? Nayanig ang puso ni Xi Yixian. Agad na nagpaliwanag, tatay, talagang walang kinalaman si Liuyon. Nakita niyo rin ang livestream, hindi pa siya natatapos, biglang tumigil. Dahil sa sinabi mo sa livestream, dahil kay Xi Yuan, nagkatotoo nga. Biglang nagalit si Xi Yuan, hinablot ang isang asul at puting porselana at hinagis ito, walang kwentang tao. Tanga ka ba para isipin na dahil lang sa pangyayaring iyon kay Han Zaiwei, siya ba ay maglalagay ng sarili sa panganib para sa isang pangako para sirain ang ating pamilya Xi? Ano ang kanyang pakinabang? Sumigaw si Xi Yuan, tiyak na may nagpaplano sa likod nito. Hindi ang pamilya Fang o ang pamilya Zhang sa kanyang pananaw. Hindi maaaring para sa isang pangako ang ginagawa mo. Sino ba ang magsasakripisyo ng buhay para sa isang pangako? Tiyak na may mas malaking sabuatan sa likod nito. Tumigil siya sa pagwawasak, malamig na nag-utos, ang iyong mga tao ay hindi pa umaalis sa Pengcheng. Utusan mo silang agad na patayin ka, subalit ang kanyang anak na si Xi Yixian ay nag-ulap, tatay. Ngayon siya, alam ng lahat na tayo ang gumawa nito, tiningnan siya ni Xi Yuan na parang tanga. Nag-alok ka ng $500 milyong na bounty, ang mamamatay tao ay darating para sa pera, anong kinalaman ng pamilya Xi dito? Pangalawa, may sniper sa lugar kahit ikaw ay ituturing lamang na pagliligtas ng bihag, natigilan si Xi Yixian, nagmamadaling sumagot. Makikipag-ugnayan ako agad, pagkatapos lumingon si Xi Yuan sa panganay na anak na si Xi Yinyan. Walang emosyong nag-utos, ibenta ang lahat ng industrial shares na maaaring malaman sa pinakamabilis na paraan. Makipag-ugnay sa pangalawang tiyuhin sa Amerika, simulan ang planong pagbagsak, ilipat ang mga aset. Biglang natigilan si Xi Yinyan, tatay, mawawala sa atin ang higit sa kalahati ng ating mga aset. Totoo na ba ito? Malamig na tanong ni Xi Yuan, ano sa tingin mo? Hindi na nagtanong pa si Xi Yixian at agad lumabas para tumawag. Sa sandaling iyon, may isang tawag na pumasok. Pagtingin ni Xi Yixian, ito pala ay mula sa kanyang anak na si Xi Liuyon. Agad siyang napasigaw. Tawag ni Liuyon. Lahat ng nasa sala ay biglang napatingin. Sa screen ng AG, sa eksena, hawak mo ang isang telepono. At mumingiti habang kumakaway sa kamera, hudyat na sagutin ang tawag. Kumislap ang mga mata ni Xi Yuan. Pakiramdam niya ay ikaw ang nakatutok sa kanya. Ibigay mo sa akin ang telepono. Agad siyang pinigilan ng kanyang anak. Buong mundo ay nanonood ng live. Kung sasagot tayo ngayon, baka huwag sagutin. Hindi ba yon magpapatunay na may konsensya tayo? Ngumisi si Xi Yuan. Tingnan natin kung ano ang balak ng batang ito. Hindi na nagsalita pa si Xi Yixian at sunod-sunuran na ibinigay ang telepono. Nang sumagot, narinig ang mahinahon mong boses. Magandang araw, Ginoong Xi. Alam mo ba kung sino ako? Natural na alam ko. Si Ginoong Xi Yuan. Sandaling tumahimik si Xi Yuan. Paano mo nalaman na ako ang sasagot? Napatawa ka at napatingin kay Xi Liuyon. Sabi nila, ang anak ng ahas ay ahas, ang anak ng dragon ay dragon. Ngunit sa pamilya Xi, tila hindi yan totoo. Ginoong Xi, may 4 kang anak na lalaki at 3 babae. Karamihan sa kanila ay pangkaraniwan at mahilig mag-away-away. Kaya kahit malapit ka na sa 70, wala ka pa ring mapiling kahalili.
Ngayon, sa sitwasyong ito, ang tanging dalawang tao sa pamilya Xi na may lakas ng loob na sagutin ang tawag ko ay ikaw. At ang binibining Xi na nasa harapan ko. Sayang nga kung siya ay lalaki. Siguradong siya na ang tagapagmana. Sa ilang salita mo, direktang inilantad mo ang lihim ng pamilya Xi. Sa mansyon ng pamilya Xi, ang mga mukha ni Xi Yuan at ng kanyang 4 na anak ay biglang naging sobrang pangit. Muling tumahimik si Xi Yuan dahil lahat ng sinabi mo ay totoo. Malapit na siya sa 70 at matagal nang nais magretiro, ngunit wala sa kanyang mga anak ang may kakayahan. Ang mga apo ay mas malala pa. Siya ay nagtatangi sa lalaki, kaya kahit gaano kagaling si Xi Yuan, wala siyang pagkakataong magmana. Matapos ang mahabang sandali, malamig na nagsalita si Xi Yuan. Hindi naman para magsalita ng mga walang kabuluhang bagay ang tawag mo, di ba? Hulaan ko. Pinadala ka ng aming mga kakumpetensya. Hindi mo napigilan ang pagtawa. Tama nga ang sabi nila, si Ginoong Xi. Mabilis kang makaisip ng depensa. Agad na nagsalita si Xi Yuan sa telepono nang may pagkukunwaring katapatan sa buong mundo. Ikaw, isang magnanakaw na nagnakaw ng mga kayamanan sa buong mundo, kumikita sa pamamagitan ng pagpapasikat. Bakit may maniniwala sa iyong mga sinabi? Sa kanyang sinabi, marami sa livestream ang nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit lalo ka pang tumawa. Ginoong Xi, isa lang ang tama mong sinabi. Hindi ako tumawag para makinig sa iyong mga walang kabuluhang salita. Isang kondisyon lang ang hihilingin ko. Nagalak si Xi Yuan, akala ay may mahuhuli sa iyo. Sige, pakinggan ko. Wala lang. Pakiusap kay Ginoong Xi na pumunta sa pamilya ni Ginoong Han at yumukod ng ilang beses. Para humingi ng tawad. Namula ang mukha niya ngunit pinigilan ang galit at mumiti ng malamig. Hindi ko yon ginawa. Huwag mo akong subukang takutin. Nang marinig mo ang sagot, tila hindi ka nagulat, napatawa ka. Kung hindi ka pupunta, papatayin ko ang binibining Xi. Sa sandaling iyon, muling tumahimik ang silid kainan. Kahit si Xi Liuyon ay kinabahan, hinihintay ang sagot ng kanyang lolo. Biglang nagulo ang livestream. Ngunit, halos hindi na nag-isip pa si Xi Yuan. Dahil ginagamit mo ang buhay ni Liuyon bilang banta. Kahit hindi ko yon ginawa, kahit kailangan kong itapon ang aking karangalan. Susundin ko ang iyong kahilingan. Basta bitawan mo si Liuyon, ako na lang ang maging bihag mo. Sapat na ang aking buhay. Mahaba pa ang kanyang buhay. Biglang nauwi sa iyak at pakiusap ang boses ni Xi Yuan. Agad niyang ginawang isang mabuting matanda na nagpapakumbaba para sa kanyang apo. Maraming manonood sa livestream ang naantig. Ngunit hindi mo napigilan ang pagtawa muli hanggang sa mangati ka. Ha! Ginoong Xi, sayang at hindi ka umarte. Humihinga ka ng mabigat. Bigla kang napalingon kay Xi Liuyon. Binibining Xi, naniniwala ka ba? Nagbago ang kulay ng mukha ni Xi Liuyon. Alam niya kung walang pandaigdigang livestream. Hindi man lang kikibot ang kanyang lolo kung makita siyang mamatay. Isang palabas lang ito. Ngunit napilitan siyang magsalita. Siyempre naniniwala ako sa aking lolo. Mabuti, napatawa ka ng malakas. Kung gayon, bibigyan ko ng isa pang pagpipilian ang iyong lolo. Pagkasabi nito, bigla mong kinuha ang computer. Mabilis na gumalaw ang mga daliri at pinindot ang pindutan ng pagpapadala. Matandang Xi. Nagpadala ako ng isang file sa email ng anak mo. Tingnan mo muna, saka mo pakinggan ang isa ko pang pagpipilian. Kinabahan si Xi Yuan. Ang gaan ng ekspresyon mo ay nagpaintindi sa kanya na mayroon ka pang ibang plano. Ang kanyang anak na si Xi Yixian ay nagmamadaling nagbukas ng email, tama nga, may isa pang mensahe, at ang attachment ay ilang dosenang gigabytes. Nang i-click niya ang laman, biglang nanginig ang kanyang kamay, at muntik nang mahulog ang computer sa sahig. Tatay, sabi niya. Nang makita ni Xi Yuan ang mukha niyang parabang nawalan ng pag-asa, agad niyang inagaw ang computer. Sumiksik din ang iba para tumingin. Sa isang sulyap lang, biglang namutla si Xi Yuan na parang papel. Ang iba pang miyembro ng pamilya Xi ay parang nakakita ng multo, biglang napuno ng sindak, pagkabalisa, at takot ang kanilang mga mukha. Ang laman ng email ay ang kumpletong ebidensya ng lahat ng iligal at labag sa batas na ginawa ng pamilya Xi sa mga nakaraang taon. Panunuhol, pagmamanipula ng presyo ng stock, pag-upa ng mamamatay tao. Paglalaban ng pera, pagtatago ng baril mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad. Larawan, recording, video. Saksi, lahat ay naroon. Kapag nailathala ang mga ebidensyang ito, lahat ng narito ay mapupunta sa bilangguan o mahatulan pa. Paano mo ito nagawa? Isang walang katapusang takot ang bumalot sa lahat. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng mundo. Ngayon, gusto mo na bang pakinggan ang isa kong pagpipilian, Ginoong Xi? Umiti ka ng bahagya. Patuloy mong sinabi sa screen, ngayon, pumili ka sa pagitan ng file at ni Miss Xi. Kung pipiliin mo ang file, buburahin ko ang backup at mabubuhay si Miss Xi. Kung pipiliin mong mabuhay si Miss Xi, ipapakalat ko ang file. Mag-ingat ka. Sa sandaling sabihin mo iyon. Biglang nagulo ang daan-daang milyong manonood sa livestream. Sa kabilang linya, tuluyang tumahimik si Xi Yuan. Mabilis niyang pinindot ang mute at nag-utos sa kanyang mga anak, ilipat ang lahat ng ari-arian ng walang atubili. Pumunta muna kayong lahat sa Hong Kong, pagkatapos ay lumipat sa Europa at Amerika. Ang pamilya Xi ay parang nagising mula sa panaginip.
Tumayo sila at naghanda sa pagtakas. Sa oras na yon, tapos na ang oras. Habang sumasagot sa telepono at lumalabas, sinabi ni Xiuan, hindi kita mapagkakatiwalaan. Kahit anong piliin ko, ipapakalat mo pa rin ang file. Gusto mo lang akong ipahiya sa harap ng buong mundo. Natawa ka na lang ng bahagya. Don Ginoong Xi, ako ay isang taong laging tumutupad sa aking sinasabi. Sinasabi ko ang gagawin ko at ginagawa ko ito. Naiintindihan ko na nagpapalipas ka ng oras. Maghanda ng tumakas. Sa isang salita mo, biglang nagbago ang mukha ni Xiuan. Hindi niya alam kung paano mo nahulaan na naghahanda silang umalis, ngunit kailangan kanyang pigilan, kung hindi ay kapag ibinaba mo ang telepono. Ang ebidensyang iyon ay agad na mapupunta sa kamay. Yen, ang pamilyang Xi ay matuwid at tuwid. Bakit kami tatakas? Suminghal si Xiuan, pilit na nagpapakalma. Ngunit tahimik kang ngumiti. Bumalik tayo sa ating usapan, Don Ginoong Xi. Mamili ka na. Bakit ako maniniwala sa'yo? Tumawa ka ng malakas. Si Don Ginoong Xi ay walang pagpipilian ngayon, kaya't isang bagay lang. Kung hindi ka pipili, ang dokumentong iyon ay ilalathala sa buong mundo, at ang inyong plano sa pagtakas ay masisira. Sa kabilang linya, si Xiuan ay tuluyang natahimik. Alam niyang totoo ang iyong sinasabi. Kapag nalantad ang dokumento, sino ang tutulong sa pamilyang Xi? Ang hindi pagkilos ay hahantong sa pagdura ng mundo. Walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Pagkatapos ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Xiuan ng mahirap. Pinili ko. Teka, isang malinaw na boses ng babae ang biglang tumunog. Pinutol si Xiuan. Nagulat ang lahat, at ikaw ay nagulat din nang tumingin kay Xi Liuyon. Ano ang nais sabihin ni Binibining Xi? Malamig na tumingin si Xi Liuyon sa'yo. Sinabi mo na lagi mong tinutupad ang iyong sinasabi. Kaya ngayon, gusto kong tuparin mo ang pangakong iyon sa simula. Bahagya kang natigilan, pagkatapos ay napagtanto. Hindi mo napigilan ang pagtawa ng malakas. Mabuti, karapat-dapat kang babae na aking hinangaan. Alam mo, hulaan niya na siya ay iwan ng kanyang lolo, kaya siya ay nag-isip ng paraang ito. Kung hahalikan mo ako ng kusa, hahayaan kitang umalis. Gaya ng sinabi ko. Ang pagtupad sa aking sinasabi ay isa sa aking ilang magagandang katangian. Isang hakbang ang paglapit ko kay Xi Liuyon, nakangiting nakatingin sa kanya. Tinuro ang aking baba at kusang lumapit. Biglang sumabog ang live stream. Bakit biglang nagbago ang usapan? Hindi mo sinabi na mula si Xi Liuyon. Galit na nakatingin sa'yo, ngunit nakangiti kang nagsalita. Ang huling paliwanag ay nasa akin. Ang ihalikti ko ay nangangahulugang halik. May problema ba? Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Xi Liuyon pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas, napapikit siya at pumayag. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, parang handang magsakripisyo. Pumikit siya at inilapit ang labi sa'yo. Sa sandaling iyon, bigla mong inikutan ang kanyang baywang. Inilapat mo ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo at hinalikan siya. Sa oras ng pagkakadikit, nangunot ang noo ni Xi Liuyon at nanginginig ang kanyang katawan, likas na gusto niyang itulak kapalayo. Ngunit sa susunod na segundo, bigla mo siyang niyakap ng mahigpit at isang malalim na halik ang bumukas sa kanyang mga labi. Agad na lumaki ang mga mata ni Xi Liuyon. Siya ay nagpumiglas ng malakas. Sa sandaling iyon, bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Inilabas mo ang isang kamay at mahigpit na hinawakan ang isang kutsilyo na itinutok niya sa iyo. Ang kanyang mukha ay nanlamig. Ibinabaling niya ang kanyang siko at mariin itong ibinagsak sa iyong tiyan. Ngunit bigla kang tumawa, mabilis na umiikot ang iyong katawan. Sa isang iglap nasa likod mo na siya, at niyakap mo siya mula sa likuran. Si Xi Liuyon ay hindi nagpahalata ng pagkabahala. Ang kanyang kanang kamay na may hawak na kutsilyo ay biglang tumusok sa likuran. Umiwas ka ng kaunti, tumpak na tumama sa kanyang braso sa isang pressure point. Isang matinding pamamanhid ang dumapo sa kanya, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay agad na nahulog sa lupa. Ang babaeng ito ay talagang hindi sumusuko. Nanlamig ang mukha ni Xi Liuyon, at ang kanyang kaliwang siko ay muling marahas na bumagsak patungo sa iyong likod. Kasabay nito, ang kanyang mataas na takong ay mariin na tumapak sa iyong paanan. Ngunit lalo kang umiti, mahinahong inilabas ang iyong kaliwang kamay. Ang iyong palad ay naging daliri at muling tumama sa kanyang pressure point. Sa susunod na segundo, naramdaman ni Xi Liuyon ang matinding pamamanhid sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga kamay ay biglang bumagsak ng walang lakas. Samantala, inilipat mo ang iyong mga paa at madaling naiwasan ang malakas na tapak ng kanyang takong. Pagkatapos, inikutan mo ang kanyang baywang at mahigpit siyang niyakap. Inilapit mo ang iyong ulo sa kanyang tainga. Ngumiti ka at mahinang nagsalita, Miss Xi, sinabi ko na sa iyo na lalapitan kita. Natural na alam ko na pagkatapos mong makidnap, nag-ensayo ka ng martial arts at nakuha mo pa ang black belt sa taekwondo. Biglang, si Xi Liuyon ay nakaramdam ng higit na sakit kaysa sa kamatayan. Ang pinakaayaw niya ay ang pisikal na kontak sa mga lalaki. Ngunit ngayon, ikaw ang humawak sa kanya ng mahigpit. Ilang beses siyang nagpumiglas ngunit hindi siya kumikilos. Pakawalan mo ako. Mababaliw na siya. Mukha kang mahina at walang lakas, ngunit ang iyong lakas ay parang ahas na pumulupot. Wala siyang kahit anong paraan upang lumaban. Sa live stream, talagang sumabog ang lahat. Kanina pa sila naghahalikan.
Sa susunod na segundo, sila ay nag-agawan sa buhay at kamatayan. Higit na ikinagulat nila na si Xilion, isang black belt sa taekwondo. Sa harap mo, wala siyang kahit anong kakayahang lumaban. Gayunpaman, sa oras na inaakala ng lahat na husgahan mo siya, umiti ka at agad mong binitawan si Xilion. Alam mo nang mabuti. Ang babaeng ito ay nais kang sakmalin habang ikaw ay mahina. Ang kanyang pagiging mapagpasyahan ay hinangaan mo. Umiti ka at gumawa ng kilos na maupo. Maaari nang umalis si Miss Xi, kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, naging tahimik ang buong lugar. Pareho ang mga tao sa loob ng restaurant at ang bilyong manonood sa livestream ay tulala. Hindi nila inaasahan na talagang papayagan mong umalis si Xilion. Hindi ba ito parang tinatapon mo ang lahat ng iyong baraha, isang paraan upang patayin ang iyong sarili? Ang mga mata ni Xilion ay puno ng pagkagulat. Siya ay gumawa ng isang nakamamatay na pag-atake kanina. Talaga mo akong papayagang umalis? Umiti ka ng mahina. Ako ay laging sumusunod sa aking salita. Dahil nalampasan mo ang iyong psikolohikal na hadlang, ay susundin ko ang aking pangako. Maari ka nang umalis. Pagkasabi mo, diretso mong inihagis ang susi ng posas kay Xiafan, ipinakita sa kanya na kalagan ang 4 na bodyguard. Pagkatapos makuha ang pagsang-ayon ni Xilion sa pamamagitan ng mga mata. Nagmamadaling kinalag ni Xiafan ang mga posas ng mga bodyguard. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Xilion. Umalis muna kayo rito. Sa sandaling iyon, lahat ay muling nagulat. Kahit ikaw ay nagulat at tumingin sa kanya. Si Xiafan ay halos mabaliw na. Bini-bini. Okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo alis? Ang kidnapper ay nagpapalaya na ng tao. Ang bihag ay ayaw umalis. Sa gitna ng mga natatarantang tingin ng lahat, si Xilion ay parang walang nangyari. Umupo siya muli. Habang pinapanood siya na tila walang pakialam, hindi mo napigilan ang sarili mo. Tumawa ka ng malakas. Napakalakas ng iyong tawa at muli kang umubo ng malakas. Pagkatapos, inilabas mo ang baril mula sa iyong likuran at mariin itong inilapag sa mesa. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Umalis na kayo, kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Si Xiafan at ang mga bodyguard ay takot na takot. Hindi na sila nag-atubiling tumakbo patungo sa elevator. Ngunit sa sandaling iyon, ang lalaking si Zhuang Liming ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang paggawa ng kamatayan. Nagmamadali niyang kinumbinsi si Xilion. Miss Xi, huwag kang padala sa iyong emosyon. Bumaba na lang tayo at pag-usapan. Ngunit hindi mo man lang siya tiningnan. Kinuha mo ang baril sa mesa at binaril siya. Boom! Si Zhuang Liming ay natakot. Sa sandaling iyon ng putok, ang kanyang mga mata ay napuno ng walang hanggang takot. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa at naghintay ng kamatayan. Gayunpaman, ang inaasahang kamatayan ay hindi dumating. Naramdaman lamang niya ang biglang lamig sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Si Zhuang Liming ay nagulat at tumingin sa ibaba. Ang kanyang mukha ay biglang namula. Ang iyong bala. Ayon ay dumaan lamang sa kanyang harapan at pinunit ang kanyang pantalon na nag-iwan ng malaking sira. Sa kanyang puso ay nanatili ang galit at hiya. Bigla niyang napagtanto na hindi mo siya gustong patayin, ang baril na iyon ay babala lamang. Lumingon ka sa kanya at mumiti ng bahagya. Ginoong Chuang, kung magsasalita ka pa ng isang salita, ang susunod na baril ay tataas ng 1 pulgada. Ngayon, sumama ka na sa kanila at umalis. Nagbago ang kulay ng mukha ni Zhuang Liming at hindi na siya nagsalita ng isa pang salita. Sumunod siya kay Xiafan at sa iba pa, tumakbo papasok sa elevator na parang basang manok. Sa loob ng restaurant, bigla na lamang kayong dalawa ni Xilion ang natira. Tiningnan mo siya ng may interes. Ang kalmadong babae na ito, sabi mo ng may ngiti, talaga bang iniisip ng binibining Xi na hindi ako marunong pumatay? Tahimik siyang sumagot, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi mo gagawin. Napatawa ka ng bahagya. Paano mo nasabi? Si Xilion ay nanatiling payapa. Sunod-sunod na sinuri niya dahil ang layunin mo ay hindi ako. Ang pag-hostage ay paraan lamang upang lumikha ng sitwasyon. Ang tunay mong layunin ay sirain ang pamilya Xi. At bukod pa, nararamdaman ko ang iyong pagmamalaki sa iyong pagkatao. Ang pagmamalaking iyan ay pumalakpak ka at bumuntong hininga. Napakatalino ng babaeng ito. Pagkatapos ay tanong mo kung gayon nananatili ba ang binibining Xi. Upang pigilan akong sirain ang pamilya Xi. Pero umiling siya. Hindi. Dahil sinabi mong nag-reincarnate ka ng 1,000 beses, tiyak na handa ka ng lubusan. Hindi ko ito mapipigilan. Kaya ako na lang mananatili, gusto kong makita kung mamamatay ka ba talaga. Bigla kang nagulat. Naniniwala ka sa sinabi ko. Si Xilion ay nanatiling walang emosyon. Parang may sinasabi itong katotohanan. Kahit anong isip ko, hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa ang lahat ng ito. Kaya ang reinkarnasyon ng 1,000 beses ay ang tanging lohikal na paliwanag. Tiningnan mo siya ng ilang saglit, pagkatapos ay bigla kang tumawa ng malakas. Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Alam mo bang marami akong naikwento ng istoryang ito? Ikaw ang unang totoong naniwala, binibining Xi. Gamit ang iyong matalas na paningin, nakita mong totoo ang kanyang paniniwala. Dahil interesado ka nang panoorin ang aking pagtatanghal hanggang sa huli, syempre, dapat kitang bigyang kasiyahan. Umiti ka ng bahagya. Kinuha mo ang cellphone mula sa mesa.
Ginoong Xi, alam mo na siguro ang nangyari. Ang unang pagpipilian ay wala na. Kaya may isa pang paraan. Pakiusapan si Ginoong Xi na pumunta sa pamilya Han at humingi ng tawad. Kung ganoon, tatanggalin ko ang bakop. Sa kabilang linya, si Xiuan ay nag-aalinlangan pa rin. Ipapalabas ko pa rin ang mga datos. Bakit ko susundin ang iyong sasabihin? Pero tumawa ka ng malakas. Diretso mong pinabulaanan ang kanyang huling ilusyon. Simple lang, Ginoong Xi, wala kang pagpipilian ngayon. Kailangan mong magsugal. Sugal na tutuparin ko ang aking pangako. Kahit man lang bago ka pumunta kay Ginoong Han. Hindi ko ipapalabas ang mga datos. Mabibigyan pa kita ng kaunting oras, di ba? Pagkarinig nito, ang puso ni Xiuan ay biglang lumubog. Alam mo na ang lahat ng kanyang iniisip. Plano nga niyang hadlangan ka muna upang bigyan ng panahon ang kanyang pamilya na tumakas sa ibang bansa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Sa wakas ay nagsalita si Xiuan, sige, pumapayag ako. Kung gayon, Ginoong Xi, umalis na po kayo. At huwag mong ibababa ang tawag sa prosesong ito. Pero nang matapos mo ang iyong sasabihin. Pinindot ni Xiuan ang mute. Bigla siyang lumingon sa kanyang panganay na anak at utos ng mabilis, ilipat agad ang lahat ng likidong pondo. Sa pamamagitan ng underground bank, pagkatapos papuntahin ang mga mamamatay tao ng dugo. Para kang walang alam sa lahat ng ito. Ngumiti ka lamang at ibinalik ang cellphone sa mesa, saka tumingin kay Xiuan. Ngunit sa sandaling iyon, ang iyong katawan ay lalong nanghina, namumutla na parang papel, at ang paghinga ay naging napakahirap. Hirap kang kumuha ng maliit na kahon mula sa bulsa, naglabas ng ilang tableta, at inilagay sa iyong bibig. Pagkainom ng gamot, biglang lumitaw ang isang hindi natural na pamumula sa iyong mukha. Muli kang nagbalik sa dati mong sigla. Gumamit ka ng stimulant. Si Xiuan ay tahimik na nakatingin sa iyo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Umiti ka at tumango. Sarili kong imbensyon. Ang epekto ay katulad ng adrenaline. Malaki ang side effect, pero sapat na ang oras. Sa sandaling iyon, biglang may tumunog na ding mula sa iyong katawan. Ngumiti ka at kumuha ng isa pang cellphone mula sa bulsa. Binuksan mo ang isang text message na nakasulat sa Ingles. Ang iyong account 6,200 at 65 na ay nakatanggap ng 50 bilyong dolyar. Wahuon! Ibinalik mo ang cellphone at ipinakita ang mensahe kay Xiuan na may ngiti na puno ng pagkatuwa. Pamilyar ba ang numerong ito, binibining Xi? Nang makita niya ang serye ng numero, ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Ang likidong pondo ng pamilya Xi na magagamit ay hindi hihigit o kulang. 310 bilyong renminbi, iyon ay 50 bilyong dolyar. Nanginginig ang kanyang boses. Ito ay pera ng pamilya Xi. Tumawa ka ng malakas. Mukhang napakahusay ng kahusayan ni Ginoong Xi. Wala pang 10 minuto ang lumipas ay na-convert na niya ang ganito kalaking pera sa dolyar. Nang marinig ito ni Xiuan ay bigla siyang nagising at agad na naunawaan ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa iyo, hindi makapagsalita ng matagal. Isang hindi mapigilang lamig ang biglang bumuhos mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, narinig din ni Xiuan ang usapang ito sa kabilang linya ng telepono. Nagsitayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang pinindot ang mute, agad na tinawagan ang panganay niyang anak na si Xiuan, ang boses ay galit na galit. Pera, saan mo inilipat ang pera? Si Xiuan ay direktang naguguluhan. Matagal siyang natigilan bago nagsabi, nasa account ba natin sa bangko ng Switzerland ang pera? Si Xiuan ay nagpanik din, biglang nawala ang kulay ng kanyang mukha, pera. Wala kahit isang piso ang pumapasok. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng matinding takot. Tatay, pera. Narinig ito ni Xiuan. Biglang dumilim ang paningin, wala na, si Xiuan ay labis na nagalit. Sumabog ang kanyang altapresyon, hindi na siya makatayo, kanina sa live broadcast ay naiinom pa niya ang gamot. Ngunit itong huling dagok, walang gamot na makakapigil, dumudugo ang kanyang puso. Iyon ay 50 bilyong dolyar, lahat ng likidong pera ng Xi family, para mabilis mailipat. Pinayagan nilang mabawasan ng 15 bilyong dolyar na komisyon sa underground bank, kahit makatakas sila sa ibang bansa. Mga asong dala lang sila. Samantala, sa loob ng Rose Restaurant, tinitigan ka ni Xiuan ng mahigpit, nangagalaiti, ang lahat ng ginawa mo dati. Ay paghahanda lamang para sa hakbang na ito, bigla niyang naunawaan, ang iyong layunin mula simula hanggang wakas. Ay lipulin ang Xi family sa ugat, kahit ang mga pangunahing tao ng Xi family ay makulong, basta siya ay narito. May pagkakataon pa ang Xi family na bumangon muli, ngunit ang takot sa wakas ng mundo na iyong ginawa ay pinilit si Xiuan na tahakin ang tanging daan patungo sa kamatayan na iyong inihanda. Kahit na kung saang underground bank sila maglilipat, alam mo ng eksakto. Ngumiti ka ng bahagya, may kislap ng talim sa iyong mga mata. Isang hakbang na lang. Pagkatapos sabihin yon, kinuha mo ang iyong telepono at mabilis na nag-operate ng tuloy-tuloy. Una, nag-donate ka ng 30 bilyong dolyar, pagkatapos ay naglipat ka ng 20 bilyong dolyar sa account ni Han Zaiwei sa Amerika. Kasunod nito, pindot ka ng ilang beses, at biglang nag-play ang isang recording.
Ang mamamatay tao ng dugo ay hindi pa umaalis sa Pengcheng. Utusan sila na patayin agad ang Night God, boss. Lahat ng mga industriya at bahagi ng kumpanya na may kaugnayan sa pamilya Xi na maaaring malaman na narinig mula sa recording. Ito ang boses ni Xi Yuan. Ang puso ni Xi Liuyun ay biglang lumubog sa ilalim. Ang bilyong manonood sa livestream ay naguluhan noong una. Ngunit mabilis nilang natanto, ito ba si Xi Yuan na kausap lang ang Night God? Sa totoo lang, siya ay nag-arte mula simula hanggang wakas. Pag-upa ng mamamatay tao, paglipat ng ari-arian, paghahanda sa pagtakas. Sa sandaling ito, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang katotohanan, ang pamilya Xi. Kasalanan na umaapaw. Sa susunod na segundo, ang livestream ay sumabog ng tuluyan. Ang galit na komento ay bumaha sa lahat. Ngumiti ka ng mahina at nagpahayag sa kamera. Ibibigay ko ngayon ang lahat ng ebidensya ng krimen ng pamilya Xi sa internet at ipapadala sa pulisya. Kung sila ba ay makakatanggap ng nararapat na parusa. Hayaan ng mga manonood na bantayan ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, binuksan mo ng basta-basta ang email. Isang pindot ang pagpapadala ng kumpletong dokumento. Si Xi Yuan, nakatatapos lang sumakay sa helicopter, ay narinig ang mga salitang ito. Ang kanyang katawan ay biglang nanginginig, bumuka ang bibig at nagbuga ng dugo, diretsong nahimatay. Tatay, ano ang nangyari sa'yo? Sa loob ng helicopter. Biglang nagkagulo. Sa helicopter, ang pamilya Xi ay lubusang nagulo. Si Xi Yuan, ang dating haligi ng pamilya, ay halos walang hininga na pumapasok, tanging paglabas. Tila malapit nang mawala. Ang paunahing suporta ay bumagsak langit. Talagang gumuho, at sa sandaling iyon, si Xi Liuyun ay bumalik sa kalmado. Tumingin siya sa iyo ng malalim, may kahulugan ba ang lahat ng ginawa mo? Ang kanyang mukha ay kalmado tulad ng tubig. Pagkatapos ngayon, mabubuhay ka muli, lahat ay babalik sa simula. Ang pamilya Xi ay mananatiling pareho. Handa ka bang gawin muli? Tumawa ka ng malakas, hindi sumagot kundi nagtanong pabalik. Miss Xi, naglaro ka na ba ng laro? Nang makita siyang natigilan, ibinuka mo ang iyong mga kamay, ngunit may bahid ng kabaliwan sa ngiti. Lahat sa laro ay peke. Ano ang gagawin? Kailangan lang nating patuloy na i-unlock ang mga tagumpay sa laro, punuin ang kasiyahan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para lang hindi ako mabaliw. Ngayon, ang ginagampanan ko ay ang urban vigilante. Natural, kailangang laruin ang papel na ito hanggang sa sukdulan. Hayaan ang larong ito. Magdiwang hanggang wakas. Natahimik si Xi Liuyun. Ang iyong ngiti ay puno ng matinding kalungkutan. Na kahit papaano ay nakaramdam siya ng awa. Ngunit sa susunod na segundo, kinuha mo ang iyong telepono. Nagtap ka ng ilang beses, at biglang lumitaw sa screen ang eksena sa loob ng helicopter. Si Xi Yuan ay patay na. Ang kanyang mga anak ay umiiyak sa paligid ng kanyang bangkay, parang dumating na ang katapusan ng mundo. Ito ay nasa iyong plano na. Sunod-sunod mong pinukaw siya, gamit ang napakalaking presyong ito. Para tuluyan siyang itulak sa impyerno. Walang emosyon kang tumango at pinagpalit ang anggulo ng kamera. Lumipat ang eksena sa bubong ng isang napakataas na gusali. Isang puting lalaki na may asul na mata ang mabilis na nag-assemble ng sniper rifle. Ngumiti ka at itinutok ang telepono sa kamera, hindi malakas ang boses, ngunit yumanig sa buong lugar. Halika, ipakilala ko sa inyo. Ito ang nangungunang assassin ng Blood of Blood, isang international criminal organization. Ang code name ay Lucifer. Agad na naging patay ang livestream room. Si Xi Liuyun ay naguguluhan din Blood of Blood. Yun ba ang killer organization na kinuha ni Xi Yuan para patayin ka? Nababaliw na ang lahat. Alam mong may gustong pumatay sa iyo gamit ang sniper, pero dito ka pa rin nagkwekwentuhan at tumatawa. Mas nakakagago, naglagay ka na ng kamera sa sniper point nila. Paano mo nagawa yon? Pero ibinalik mo ang telepono at mahinahong nagpatuloy. Marami lang ang nakakaalam ng assassin services ng Blood of Blood. Ngunit ang totoo, mas malayo pa ang kanilang ginagawa. Inabot ako ng mahigit 10 taon sa pag-imbestiga at sa wakas natuklasan ko. Ang pinakaunang tala tungkol dito ay maaaring masubaybayan pabalik sa medieval Europe. Ito ay isang misteryosong organisasyon na nakatago sa dilim ng mundo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang sabi na, ang nagnanakaw ng bansa ay nagiging hari. Ang kanilang paraan ng pagkita ngayon ay ang lihim na pagmamanipula sa kalagayan ng isang bansa. Halimbawa, ang krisis sa utang ng Dubai, ang biglaang pagbagsak ng stock market sa Europa, at iba pa. Sila ang kamay na nagplano ng maaga. Sa pamamagitan ng pag-short sa pera. Agad silang kumukuha ng bilyon-bilyong dolyar. Pagkatapos, itinulak nila ang krisis sa utang ng Greece. Parehong paraan, muling umani ng daan-daang bilyon. Ang mga lihim na isyong ito na iyong ibinubunyag ay nagpabog sa livestream room. Kahit si Xi Liuyun ay natulala, hindi makapagsalita. Akala niya ay sapat na taas na ang kanyang narating. Ngayon lang niya natanto na siya ay isang palaka lamang sa ilalim ng balon. Sa totoo lang, ang tinatawag na International Financial Crisis ay may ganitong kakilakilabot na organisasyon sa likod. Ngumiti ka. At lalo mo pang pinatindi. Ang Blood of Blood ay pinamumunuan ng 7 higante. Ang kanilang mga code name ay hango sa mga dakilang emperador ng kasaysayan ng Europa. Alexander, Caesar, Augustus.
Sa bawat pagkamatay ng isang higante, ang mga natitira ay sama-samang pipili ng kapalit. Ngunit sa sandaling ito, bigla mong kinuha ang telepono at tiningnan ang oras, saka biglang nagbago ng usapan. O CJ, sapat na ang oras. Tapos na ang oras ng edukasyon. Ano? Ang mga manonood sa livestream ay nakikinig ng mabuti, ang kanilang pagkamausisa ay lubusang nagising, ngunit bigla kang huminto. Tiningnan ni Xi Liuyon ang oras at biglang naunawaan. 1 minuto na lang ang natitira bago mag 12 ng gabi. 1 minuto na lang ang natitira upang mabuhay. Sa susunod na segundo, tumayo ka at lumakad papunta sa bintana, kumuha ng remote control mula sa iyong suite. Gamitin natin itong paputok. Bilang pagtatapos nitong ika-negatibo 10-0-0-0 na muling pagsilang. Ngumiti ka. Boom! Sa bubong ng gusaling libu-libong metro ang layo, isang malaking apoy ang sumabog pa itaas. Kasabay nito, ang pagsabog sa itaas ng restaurant ay dumurog sa lahat ng tempered glass. Mga pira-pirasong salamin ang nagkalat, at isang malakas na hangin ang humagupit papasok. Agad na naintindihan ni Xi Liuyon. Noon pa man, sa sniper point ng assassin na yon, ay naglagay ka na ng remote-controlled bomb. Sa sandaling handa ng pumutok si Lucifer, direkta mo siyang pinatay. At ang bomba dito ay para lang sa pagwasak ng mga salaming ito. Sa sandaling ito, tumayo ka sa gilid ng sirang bintana. Ang iyong puting suit ay pumapagaspas sa malakas na hangin. Isang hakbang pasulong at ikaw ay nasa napakalalim na bingit. Ngunit lumingon ka at kumaway kay Xi Liuyon, ngumingiti ng puno ng sigla. Kapag nagising ako, baka puntahan kita, ha? Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkasabi nito, ibinalik mo ang iyong mga braso at tumawa ng malakas. Ako ay namumulaklak sa gitna ng kamatayan. Tulad ng isang maningning na meteor, nag-iwan ng pinakamakulay na baka sa mundo. Nanginig ang puso ni Xi Liuyon. Bigla siyang sumugod, gustong hawakan ka. Hindi niya alam kung bakit. Ikaw ang sumira sa pamilya Xi, ngunit ayaw kanyang makitang mamatay. Ngunit, huli na ang lahat. Sumandal ka pa atras at bumagsak, nakabuka ang iyong mga braso. Parang yakap mo ang langit. Sa huling sandali ng iyong pagkawala, ngumiti ka pa at kumaway sa kanya. Si Xi Liuyon ay nakatulala sa iyong nawawalang anyo, tuluyan ng nabihag. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Dahan-dahan kang nagkamalay at iminulat mo ang iyong mga mata. Ngunit ang nasa harapan mo. Ngunit hindi ito ang pamilyar na klinika, ang nakita ay hindi ang pamilyar na doktor, kundi isang napakaibang mukha. Bigla kang natigilan, 1,000 beses kang muling isinilang, bawat pagkakataon ay nasa malamig na klinika. Nakaharap ang doktor ng sakit sa atay na si Lihaw, ang sinabing may cancer ka sa atay. 3 buwan na lang ang natitira, namanhid ka na sa pagdinig, ngunit sa pagkakataong ito. Ang narinig mo ay isang sigaw, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na matulog sa klase? Ang huli sa klase ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang aklat na ito, diretso sa iyong mukha na mariing hinagis, nangunot ang iyong noo. Hindi nagmamadaling umiwas sa gilid, saka nagulat na tumingin sa paligid, ito pala ay isang silid-aralan. Dose-dosenang mga estudyanteng nakasuot ng uniforme, sabay-sabay na nakatingin sa iyo, ang mga mata ay puno ng paglalaro at pang-inis. Ang lugar na ito, ang mga mukhang ito, bakit napakapamilyar? Sa susunod na segundo, nang makita mo ang sarili mong uniforme, bigla kang natulala. Longcheng High School, 4 na salitang ito ay parang karayom na sumakit sa iyo. Ito ang iyong alma mater na pinasukan ng 2 taon. At ito rin ang pinakapahiyang lugar na naranasan mo sa buong buhay. Ano ang nangyayari? Tumingin ka sa iyong katawan. Bagamat payat, mas puno ng sigla kaysa noong unang na-diagnose na may cancer, sa sandaling yon. Bilang ng araw hanggang sa pagsusulit sa kolehiyo, 179 araw, ang iyong isip ay nayanig sa oras na yon. Ang lalaking iyon, galit na galit, muling iwinasiwas ang aklat upang hampasin ka, bigla mong hinawakan ang kanyang pulso, nag-aalalang nagtanong. Anong taon ito, ang lalaki, nang makita kang nangahas na lumaban, lalo pang nagalit. Bitawan mo ako, baligtad na ang mundo, tiningnan mo siya. Isang pamilyar na pangalan ang biglang sumabog sa iyong isip, ikaw si Wang Aihua, ang buong klase ay biglang natahimik. Ayon sa script, dapat ay binugbog ka ng class advisor na si Wang Aihua, ngunit ngayon. Hindi mo lang hinawakan ang kanyang kamay, tinawag mo pa siya sa kanyang pangalan, aso ka. Walang batas, galit na galit si Wang Aihua, ang kaliwang kamay ay humampas sa iyo, ngunit ikaw ay nainis at itinulak siya ng may lakas. Diretso siyang itinulak pa atras, hindi mo na siya pinansin, nagmamadali kang alamin ang timeline ngayon. Sa lalong madaling panahon, isang lumang modelo ng Nokia 3100 na telepono ang hinugot mo. Mabilis mong binuksan ito nang makita ang screen na nagpapakita ng Setyembre 22, 2008. Ang iyong katawan ay nayanig ng malakas, kahit ang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Ito ang taon ng iyong ika-18 kaarawan, imposible, muling isinilang ako sa edad na 18. Ang iyong bulong, sa tahimik na silid-aralan, malinaw na narinig ng lahat. Isang putok ng tawa, ang buong silid-aralan ay biglang sumabog sa malakas na tawanan, puno ng panunuya.
Ngunit nang muling sumugod si Wang Aihua ng galit na galit, bigla kang umiti, tiningnan mo ang screen ng telepono. Bigla kang tumawa ng malakas, tumawa ng nakayuko, tumawa hanggang sa lumuha. Haha, hahaha, sa wakas ay nakatakas na ako sa mapahamak na 70 araw na yon. Habang tumatawa ng malakas, mariin mong hinampas ang lamesa, nasasabik na parang baliw. Oras, sa wakas ay nagsimulang gumalaw, mahigit 2,000 taon. Nakakulong ako sa mapahamak na 70 araw na yon, kahit gusto kong mamatay ay hindi ko magawa, iyon ang pinakamabagsik na parusa. Ngayon, muling isinilang ako sa edad na 18, sa wakas ay nakatakas sa kulungan. Nakamit muli ang kalayaan, ang mga estudyante sa silid-aralan at si Wang Aihua, nang makita kang tumatawa ng parang baliw. Lahat ay natakot, ngunit habang tumatawa ka, biglang may naalala. Ang iyong katawan ay biglang nanginig, ang ulo ay parang kinakalawang na robot. Mahirap na lumingon sa iyong katabi, doon, nakaupo ang isang babae. Isang perpektong mukhang almond, napakagandang anyo, ang buong pagkatao ay naglalabas ng likas na kadakilaan. Guking Huan, ang iyong puso ay biglang nanginginig, isang kasiyahang mas malaki pa kaysa sa pagbasag ng siklo ng panahon. Bigla kang nalunod, sa susunod na segundo, sa gitna ng lahat ng nagtatakang tingin. Bigla kang yumuko at mahigpit na niyakap ang magandang babaeng ito, buhay ka pa. Nasasabik kang biglang pumatak ang luha, natatakot na ito ay isang panandaliang panaginip, sa walang katapusang pag-ikot ng panahon. Ginawa mo ang lahat, ngunit si Guking Huan lamang ang walang hanggang pagsisisi sa iyong puso. Noong huling taon ng high school, lumipat siya sa klase, naging katabi mo. Siya ay napakaganda, napakalakas ng presensya, kaya lahat ng lalaki ay nahihiya. At nagdulot din sa iyo ng malalim na inferiority complex, mahigit kalahating buwan kayong magkatabi, ang mga salitang nasabi ninyo ay hindi hihigit sa 3. Ikaw ay may inferiority complex, hindi dahil siya ay napakahusay, kundi dahil sa iyong sarili. Ikaw ay may mababang pagtingin sa sarili, hindi dahil siya ay napakahusay, kundi dahil sa iyong sarili. Ipinanganak ka sa probinsya, ang mga magulang mo ay nagtitinda ng gulay sa Pencheng, maaga gumising at gabi matulog. Lumaki kang nakikitira sa iba, 5 taon sa bahay ng lolo't lola sa ina, ni isang kusing na baon ay hindi mo nakuha. Kahit prutas ay hindi mo abot, 10 taong gulang ka pa lang ay iniwan ka na ng mga magulang mo, itinuring kang parang iba. Unti-unti kang naging mahiyain, naisip mo pa nga na ayaw ka na ng mga magulang mo. Sa wakas ay isinama ka sa Pencheng para mag-aral ng high school. Pero dahil sa makapal mong probinsyang accent, naging katatawanan ka ng buong klase, tagapag-utos. Tagalinis, bugbog sarado, ninakawan ng pera. Naging pang-araw-araw mong buhay. Sa laboratorio, sadyang binuhusan ka nila ng fire extinguisher. At pinaratangan ka pang nagsimula ng sunog. 2 buong taon, ang ganitong pambubuli ang nagdulot sa iyo ng depresyon. Hanggang sa dumating si Guking Huan. Naalala mo pa ang araw na yon, nakatayo ka sa gilid ng rooftop. Handa nang tumalon. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa likod mo. Kung talon ka mula sa ika-7 palapag, posibleng hindi ka mamatay. Kung hindi ka mamatay, ang pinakamalamang ay maparalisa ka ng buong katawan at mapapabigatan mo ang mga magulang mo sa pag-aalaga sa iyo habang buhay. Nagulat ka. Lumingon ka at nakita ang napakagandang dalagang tahimik na nakatingin sa iyo. Natulala ka sa sandaling iyon. Wala ka namang balak tumalon, pero dahil sa sinabi ni Guking Huan, nakaramdam ka ng sabay na tawa at iyak. Iyon din ang unang beses na kusang nakipag-usap siya sa iyo, 1 buwan matapos siyang lumipat ng eskwelahan. Simula noon, ang pinakagusto mong gawin araw-araw sa klase ay palihim siyang titigan. Pagkatapos ng gabi ang klase. Malayo ang inyong mga bahay, pero hindi ka nagsasawa. Mas gugustuhin mo pang gumugol ng 1 oras sa daan araw-araw. Para lang makita siya at makontento. Ngunit, ang ganitong pag-ugali mo, sa paningin ng iba, ay isang lantarang pervert at stalker. Lalo nitong pinagalit ang mga humahanga sa kanya, lalo na si Niwei, ang laging nang-aapi sa'yo. Diretso kanyang hinarang, pinagtawanan at sinampal, pinilit ka pang lumuhod at tumawag sa kanya ng lolo. Sa iyong takot at kawalan ng pag-asa, hindi mo inaasahang si Guking Huan ay lumabas mula sa isang kainan sa tabing daan, may bitbit na kaserol na kumukulong tubig. Bigla siyang sumugod, mariin niyang inihagis iyon sa grupo ni Niwei. Samantala sila ay nagkagulo at umiiwas. Hinawakan kanya sa kamay at mabilis kayong tumakbo palayo. Ang buwan ng gabing iyon ay bilog at maliwanag. Nakatitig ka lang sa kanya habang hinihila kanya sa mabilisang pagtakbo, sana'y tumigil ang oras sa sandaling iyon. Pero nang makatakas na kayo sa humahabol, malamig na sinabi ni Guking Huan, huwag ka nang sumunod sa akin pagkatapos nito, at umalis nang hindi na lumingon. Maliwanag na alam mo, mula sa sandaling iyon, lubusan kang nahulog sa babaeng ito. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagal, isang balitang parang kidlat ang bumagsak, nagpakamatay si Guking Huan. Gumuho ang mundo mo sa isang iglap. Para siyang araw na nagbigay liwanag sa iyong napipighating buhay. Pero nang maghanda ka ng magsikap para sa kanya, wala na siya. Simula noon, nawalan ka ng pag-asa, lumipat ng eskwelahan pabalik sa probinsya, bumagsak sa college entrance exam.
Isang taon kang nag-review bago pumasa sa isang mababang antas na kolehiyo. Walang direksyong nabuhay hanggang 29 anyos na diagnose na may cancer. Sa loob ng mahigit 2,000 taon ng pag-ikot. Galit na galit mo pang inimbestigahan ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay, ngunit lahat ay nagsabing wala siyang dahilan para gawin yon. Hanggang sa nakita mo ang sulat niya. Ilang linya lamang ang nakasulat, napakaraming kasamaan sa mundo, sana sa susunod na buhay ay hindi na ako tao. Saka mo lang biglang naalala, noong araw na yon sa rooftop, hindi kanya sinagip. Siya mismo gusto ring mamatay. Ngunit ngayon, siya ay buhay at nasa iyong mga bisig. Ang sobrang saya na ito ay halos lumamon sa iyo. Pero ang mukha ni Gu Qinghuan ay puno ng pagtataka at inis dahil kayo ay magkakakilala lamang ng wala pang kalahating buwan. Mahinahon niyang tanong, masaya ka ba? Nagulat ka ng bahagya saka humagalpak ng tawa. Mas hinigpitan mo ang yakap sa kanya. Masaya, syempre masaya. Kahit ito pa man ay susunod na pag-ikot, ito ang pinakamasayang sandali ko sa 1,000 taon. Ngunit, biglang tumayo si Gu Qinghuan, itinulak ka palayo, at pagkatapos ay buong lakas na sinipa ka. Hindi mo inaasahan, matinding sakit sa iyong binti, napabuga ka ng hangin sa sakit. Pero imbes na magalit, lalo ka pang ngumiti ng malapad. Ang matinding sakit na ito ay patunay na hindi ka nananaginip. Totoong nakabalik ka sa taong 2008. Sumunod, dinampot ni Gu Qinghuan ang mga libro sa mesa. At binato ka ng tuloy-tuloy sa ulo. Habang pinapalo mo ang mga ito gamit ang kamay, tumatawa ka ng malakas sa kanyang galit na anyo. Ang eksenang ito ay direktang nagpamulalat sa buong klase. Hindi nila inaasahan na mangangahas kang yakapin si Gu Qinghuan. At lalong hindi nila inaasahan na ang laging mahinhin ay biglang mananakit ng tao. Sa sandaling iyon, si Wang Aihua ay sumigaw ng galit na galit. Tama na! Tigilan niyo na! Agad na tumigil si Gu Qinghuan. Bumalik sa pagkakaupo ng mahinahon. Buong klase ay tahimik na tahimik. Si Wang Aihua ay may napakasamang reputasyon, parusa sa mga estudyante, at hayagang tumatanggap ng regalo. Ang mga hindi nagbigay. Madalas manakit ng mga estudyante, at lantarang tumatanggap ng regalo, ang mga hindi nagbigay. Panay ang paghanap niya ng dahilan, pangungutya, at kanina nga ay tinawag ka pa niyang walang kwenta. Tama nga, si Wang Aihua ay sumigaw at sumugod, hindi pinansin si Gu Qinghuan. Inabot niya ang iyong tenga, ngunit walang pakialam mong ibinalik ang iyong tingin at hinawakan ang kanyang pulso. Bigla mong hinila siya palapit sa iyo, yumuko ka sa kanyang tainga. Tahimik kang nagsabi ng isang bagay. Sa susunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Aihua. Para siyang nakakita ng multo, bigla kang itinulak palayo at sunod-sunod na umatras. Nanginginig ang kanyang mga labi, puno ng takot ang kanyang mga mata, kikayubay. Paano niyo nalaman? Naguguluhan ang buong klase, paano siya biglang natakot ng ganito? Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Kahit si Gu Qinghuan ay napatingin sa iyo ng may pagtataka at kuryosidad. Ngunit tahimik ka lamang na tumingin kay Wang Aihua, Guru Wang, maaari na bang magpatuloy ang klase? Namumutla at namumula ang mukha ni Wang Aihua, iminulat ang bibig ngunit walang masabi. Ngumiti ka at bumalik sa iyong upuan na parang walang nangyari. Si Wang Aihua ay nakatayong parang estatwa. Sa wakas ay bumulalas siya, mag-self-study kayo. Pagkaalis mo. Si Wang Aihua ay sumugod palabas ng silid-aralan, nanginginig ang buong katawan. Nagmamadali siyang naglabas ng cellphone at tumawag. Nanginginig ang kanyang boses, ang tungkol sa atin may sinabi ka ba sa iba? Sumigaw ang isang babae sa kabilang linya, Wang Aihua, nababaliw ka na ba? Si Wang Aihua ay halos umiyak. Pero isa sa mga estudyante ko, alam niya ang tungkol doon. Alam din niya ang Bifang Garden. At alam pa niya ang tungkol sa 1,000,000? Ano? Ang babae sa kabilang linya ay biglang nagalit, huminga ng mabilis, Wang Aihua. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano niya malalaman? Pagkatapos, parang may naisip siya, agad na nagtanong, nasaktan mo ba ang estudyanteng iyon? Si Wang Aihua ay biglang natahimik, hindi lang nasaktan, kundi ginawa ko siyang kaaway habang buhay. Ikaw ay huling sa klase, ang iyong pamilya ay hindi nagbigay ng regalo, lagi kanyang inaaway. At madalas kanyang parusahan, matagal na itong away. Parang naman, ang babae sa kabilang linya ay nagmura ng galit, gago. Ay moderate mo ang sarili mo. Tiyak na sinusundan kanya para malaman ang Bifang Garden. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagmumura, may naisip siyang kakaiba. Sandali, kahit sinusundan kanya, imposibleng malaman niya ang eksaktong halagang 1,000,000. Tanging langit at lupa, ikaw at ako ang nakakaalam. Si Wang Hua ay nanlumo sa takot. Baka natuklasan ng paaralan ng audit. Tanga ka ba? Kung natuklasan ng paaralan, nasa kulungan na tayo. Ang babae ay walang pakundangan na nagmura ng kalahating oras, saka huminahon. Sinabi niya ito sa publiko. O sa pribado? Sa pribado. Akala ng babae ay natagpuan na niya ang sagot. Ngumisi siya ng malamig. Ibig sabihin gusto niya ng bahagi ng pakinabang. Lumapit ka sa kanya bukas, alamin natin ang kanyang tunay na intensyon. Si Wang Hua ay sobrang takot. Nanginginig na nagmungkahi, bilisan nating ibalik ito. Pero ang babae ay nagalit at tumawa ng baligtad. Noong nakaraang buwan pa sinabi na ibalik, sino ba ang gahaman? Agad na natahimik si Wang Hua.
Dahil siya mismo ang taong iyon. Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang bumalik sa silid-aralan. Naghahanap sa iyo para mag-usap. Ngunit, ang silid-aralan ay walang laman. Tapos na ang self-study sa gabi at wala kang makitang kahit sinong tao. Si Wang Hua ay naghahanap sa iyo sa buong paligid, ngunit sa oras na iyon, wala kang pakialam sa kanya. Dahan-dahan kang naglalakad sa tabi ng campus beauty na si Gu Qinghuan. Wala pang 1 metro ang distansya, hindi tulad noong nakaraang buhay na sumusunod ka lamang ng patago. Galit na galit ang dalaga. Ang iyong masinsing titig ay nagpahirap sa kanya sa klase, kaya't nagdesisyon siyang umalis ng maaga para umiwas. Ngunit hindi niya inaasahan na susundan mo siya sa pag-alis ng maaga at maglalakad ng mayabang sa tabi niya. Kahit bilisan ni Gu Qinghuan ang kanyang mga hakbang o magbanta, hindi ka tumigil sa pagsunod. Parang pandikit na hindi matanggal. Puno ng galit ang kanyang mukha at kitang-kita ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ano ba talaga ang gusto mo? Tinitigan mo ang mga mata ni Gu Qinghuan, puno ng sinseridad. Gusto kong magustuhan mo ako, hindi mahalin mo ako. Para bang narinig ni Gu Qinghuan ang pinakamalaking biro. Ngumisi siya ng malamig at tumalikod. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang kumislap sa kanyang mga mata. Dahil sa iyong titig ay may hindi pa naganap na init at focus. Na nagdulot sa kanya ng bihirang panginginig. Hindi ang pahayag ang nagpahanga sa kanya, kundi ang iyong sarili. Nagbago ng lubos. Dati ikaw ay duwag at mababa ang tingin sa sarili, hindi ka man lang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ngunit ngayong gabi, hindi mo lang inalis ang lahat ng takot, may mapagmataas na pagmamalaki sa iyong pagkatao. Para kang isang matalas na espada na bumunot sa kaluban. Binabalaan kita kung susundan mo pa ako. Si Gu Qinghuan, nakatalikod sa iyo, ay inihagis ang malamig na salitang ito at nagpatuloy sa paglakad ng mabilis. Ang iyong mga labi. Naghahanda kang sumunod muli, ngunit biglang may dumating mula sa likuran na napakairitang panunuya, basura. Hindi mo ba narinig na sinabi ni kasamang Gu na huwag kang sumunod? Hindi ka ba marunong makinig sa salita ng tao? Bigla kang huminto. Dahan-dahang umangat ang iyong mga labi sa isang malupit na ngiti, mahinahong lumingon. Ang lumalapit sa iyo ay si Niwei, ang laging nambubuli sa iyo. Sa loob ng 2 taon, hindi mo mabilang kung ilang beses kanya niyurakan. Maging ang nakakairitang tawag na basura ay siya ang nanguna sa pagsigaw. Ang mga nakakahiyang araw at gabing iyon ay nagtulak sa iyo na gusto nang magpakamatay ng maraming beses. Ngunit ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng kumpanya ng konstruksyon sa Hualong District. Nagbibigay ng mga regalo kung saan-saan, kahit ang tagapayo na si Wang Hua ay nakatanggap ng pabor mula sa kanya. Kaya siya ay naghahari sa paaralan. Ikaw ay bugbog sarado, ang iyong mga magulang ay pumunta sa paaralan upang humingi ng katarungan, ngunit sinalubong lamang ng mga masasamang tingin. Upang hindi sila mag-alala. Sa bawat pagkakataong binubugbog ka, kailangan mong takpan ang iyong mukha. Ngunit ngayon, lahat ay iba na. Uy, basura! Lumapit si Niwei kasama ang 3 alipors ng mayabang. Ngunit sa susunod na segundo, ang kanyang hindi natapos na panunuya ay biglang napatigil sa kanyang lalamunan. Dahil sa wakas ay nakita na niya ang iyong mga mata. Anong kakilakilabot na mga mata iyon? Sa 2,000 taon na pag-ikot ng panahon. Ang dugo na dumikit sa iyong mga kamay, kung hindi 10,000 ay libo-libo na. Ngayon, ang malatotoong malamig na iyon ay inilabas ng walang pag-aatubili, parang isang sinaunang halimaw na nakatingin sa kanyang biktima. Isang napakalamig na lagaslas ang dumiretso mula sa talampakan ni Niwei hanggang sa kanyang bungo. Kasabay nito, huminto si Gu Qinghuan na lumayo na ng kaunti. Lumingon siya upang tumingin. Ang ganitong eksena ay nakita na niya ng maraming beses. Dati, ikaw ay luluhod at hadhadin sa lupa. Wala siyang pakialam na makialam. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pag-usisa ang sumibol sa kanyang puso. Ang iyong nagbagong ugali, susundin mo ba ang dati mong pagkatalo? Ngunit ang unang tingin niya, ang tanawin sa harap niya ay lubusang bumasag sa kanyang pananaw. Ang mga dating mayabang na sina Niwei at ang kanyang grupo ay tila nakakita ng multo. Nakatigil sila sa kanilang pwesto. Ang mga mukha ng grupo ni Niwei, bawat isa ay tila nakakita ng multo. Nagulat si Gu Qinghuan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Na ang dating mayabang na si Niwei ay matakot ng ganito. Habang siya ay nagtataka at gustong lumapit upang alamin ang katotohanan, ikaw ay dahan-dahang naglakad papalapit kay Niwei. Sumandal ka sa kanyang tainga at bumuntong hininga ng mahina. Ikaw, nagmamaneho ng walang lisensya, nakabangga ng tao at tumakas. Ang bagay na pinalitan ng iyong ama ang sangkot, sa tingin mo ba ay walang butas at walang nakakaalam? Sa sandaling narinig niya ang mga salitang ito, ang katawan ni Niwei ay biglang nanginig ng matindi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ng hindi makapaniwala, hindi niya maisip kung paano mo nalaman ang nakamamatay na sikretong ito. Ikaw. Si Niwei ay napatanga sa iyo, hindi makapagsalita ng buong pangungusap. Gusto mong malaman kung paano ko nalaman? Sa nakikita mo ang hindi mapigilang pag-aalala at takot sa kanyang mga mata, alam mo sa iyong puso. Kapag nabunyag ang kasong ito ng pagkamatay, kahit na gaano kayaman ang kanyang pamilya, tiyak na mabubulok siya sa bilangguan. Sa sandaling ito, ang pinakagusto niyang malaman ay kung gaano karaming ebidensya ang nasa iyo. Ngunit mumiti ka lamang.
At mahinahong nagsalita, kung ayaw mong malaman ng tao, huwag mong gawin. Ngayon, paluin mo ang sarili mo. Hanggat hindi ako nagsasabing tumigil. Huwag kang titigil. Sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon, kahit na mas mahina kaysa noong may cancer ka. Ngunit ang pagtuturo sa mga manggugulo na ito ay walang kahirap-hirap. Ayaw mo lang gumawa ng sarili mong kamay. Pagkatapos sabihin yon, ni hindi mo na siya pinansin, itinali ang iyong mga kamay sa likod at dahan-dahang lumingon upang maglakad patungo kay Guking Juan. Kung sa loob ng 3 segundo ay wala akong marinig na ingay, bukas ay pupunta ako sa himpilan ng pulisya at magsusumbong, ha? Sa sandaling sabihin ito, namutla ang mukha ni Wei. Ang sitwasyon ngayon ay ganap na nabaliktad. Hindi niya matanggap agad. Pumunta ka. Bobo ka ba? Naniniwala ba sila sa lahat ng sasabihin mo? Sigaw ni Wei nang may galit ngunit takot sa iyong papalayong likuran. Ngunit, hindi ka pa rin lumingon. Pagkatapos 2008. Ika-29 ng Hulyo, 11:35 ng gabi, intersection ng Jiangning Road at Hanhang Road. Sa sandaling matapos ang mga salita, ang ekspresyon sa mukha ni Wei ay biglang nanigas. Parang halimaw na tumingin sa iyong papalayong likuran. Dahil ang oras at lugar na binanggit mo, ay hindi na iba sa detalye ng kanyang pagtakas pagkatapos ng aksidente. Siya mismo ay naaalala lamang na mga 11 ng gabi. Ngunit ikaw ay tiyak na. Sa lansangang tahimik at walang tao sa hating gabi, wala namang saksi, paano mo nalaman? Ang matinding takot ay nagpaugong sa kanyang ulo. Halos 3 segundo na kung hindi ko pa naririnig ang tunog. Ikaw ang mananagot sa kahihinatnan. Ang iyong pabirong boses ay muling narinig. Hindi inaasahan. Sa ilalim ng nakakatakot na presyong psikolohikal na ito, si Wei ay likas na gumawa ng reaksyon. Bigla siyang naggalit ang kanyang mga ngipin. Itinaas ang kamay at mariin sinampal ang sariling mukha. Pa! Pumutok sa gabi ang malinaw na sampal, ang mga kasama at si Guking Juan sa likod ay natigilan sa pwesto, walang alam sa nangyari. Sa kanilang pag-iisip, si Wei na laging nananakot, paano siya magsisimulang sampalin ang sarili dahil lang sa ilang salita mo. Naguguluhan si Guking Juan, pakiramdam niya ay may kakaibang kapangyarihan ka na kayang kontrolin ang tao sa iisang salita. Mula kay Wangza sa silid-aralan hanggang kay Wei ngayon, lahat ay nasa iyong kamay. Pero, matapos sampalin ni Wei ang sarili ng ilang beses, tila nagising siya sa sakit ng mukha. Sumunod, ang kanyang nakataas na kamay ay biglang huminto sa hangin, kahit alam mo ang eksaktong oras at lugar. Subalit sa susunod na segundo, isang liwanag ang pumasok sa isip ni Wei, ang aksidente ay nalutas na ilang buwan na ang nakalipas. At wala man lang nakitang butas ang pulis, kahit ngayon ka magsumbong, walang ebidensya. Bakit kanila paniniwalaan? Lalo na't may matinding hidwaan kayo, iisipin lang nila na naghihiganti ka. Hindi nila sisiyasatin ang aksidente. Napagtanto ito ni Wei, parang nagising sa panaginip. Napagtanto niya na natakot siya sa iyo, at sa harap ng kanyang idolo na si Guking Juan at ng mga alipores, talagang nagsimula siyang sampalin ang sarili. Nakakahiya ito, wala kang ebidensya, di ba? Sumigaw si Wei nang may takot, ngunit bigla kang huminto at lumingon. Tiningnan mo siya at tumawa ng malakas, mukhang hindi ka naman talaga bobo. Sampalin mo ang sarili mo, naging mas malinaw ang isip mo. Ngayon, nakatitig sa iyo si Wei. Ang madilim at walang taong kalye, walang saksi. Paano mo nalaman? Ang matinding takot ay nagpaingay sa kanyang ulo. Malapit na sa 3 segundo. Kung wala pa akong marinig na tunog responsibilidad mo na ang susunod, ang iyong panunuyang boses ay muling dumating. Hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng napakalaking psikolohikal na presyong ito, si Wei ay gumawa ng likas na reaksyon. Siya ay biglang pumikit. Itinaas ang kanyang kamay at hinampas ng malakas ang kanyang sariling mukha. Pa! Nag-ikot ang mga mata ni Guking Juan sa sobrang inis, hindi niya inaasahan na magiging komportable ka sa kanya. Lumingon siya at umalis, ngunit sumunod ka sa kanya, ngumiti at nagtanong ng kakaiba. Paano kita mapapasakamay? Narinig ito ni Guking Juan na inis siya. Nakita na niya ang mga manliligaw na may mga bulaklak, pero wala siyang nakitang kakaiba gaya mo. Sa susunod na buhay, hindi lumingon si Guking Juan, malamig na sumagot. Hindi ka naman nagalit, seryoso kang nag-isip. Sa susunod na buhay, bata pa ako, mawawala ka na naman sa akin, hindi pwedeng yon. Narinig ito ni Guking Juan, lumingon siya at nakita ang seryoso mong mukha. Bigla siyang natahimik, hindi makapagsalita. Kanina pa sa klase, sinasabi mong nabuhay ka ulit, ngayon ganyan ka na naman. Akala niya nababaliw ka sa mga pelikula tungkol sa time travel, mabilis siyang naglakad. Umiti ka pa rin at sumunod. Pero ilang sandali, biglang nawala ang ngiti mo dahil pumasok si Guking Juan sa isang police station. Napagtanto mo agad, gusto niyang ipakulong ka. Napatawa ka na lang. Sa tingin mo, sobrang nakakatawa ang babaeng ito. Buti na lang malapit ang bahay niya, ayaw mong magkagulo. Lumingon ka at naglakad pa uwi. Sa sandaling papasok ka na sa pinto, may tumawa ka. Hindi ka naman sumunod para mangulit, kundi para ayusin ang pagkakamali mo noong nakaraang buhay. Noong nakaraang buhay, wala pang 3 buwan kayo, alam mo lang ang pangalan at address niya. Sa loob ng walang katapusang 70 araw.
Dahil hindi mo malaman ang dahilan niya, hindi mo man lang hinawakan ang alaala niya. Ang walang pag-asa mong pagkakulong. Muntik ka nang mabaliw. Naalala mo ang mga araw na yon, sumikip ang noo mo. Bulong mo sa sarili mo sa dilim, ano ang nangyari? Bakit ako bumalik noong 2008? At nagkataon na ako ay 18 taong gulang, ang pinakagusto kong ayusin. Diyos, tadhana, o sumpa. Maraming beses kang nag-isip pero hindi mo mapatunayan. Habang nag-isip ka, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip mo, baka may kumokontrol sa cycle. Ngunit sa isip mo pa lang, bigla mong tinanggi kung may makokontrol ng oras, Diyos na yon. Ngunit walang Diyos sa mundong ito. Hindi mo na pinag-isipan dahil may mas mahalagang problema. Wala na ang cancer sa atay ko. Sigurado ka. Sa taong ito, malusog ang katawan ko dahil hindi nagsisinungaling ang medical exam at ang dahilan ng cancer ko. Sa walang katapusang cycle, nalaman ko na sobrang inom at sakit na dala ng dating kasintahan, hepatitis. Noon, isa akong mang-agaw o bakop, inaapi sa trabaho, naging talunan. Kaya natuto akong magpakalasing at nagdoble ang epekto, naging cancer sa atay. Sa isang cycle, naghiganti ako sa dating kasintahan, pero nang mag-reset ang lahat, walang saysay ang paghihiganti. Ngayon, nawala na ang problemang iyon, pero ang katawan sa harap ko ay payat na parang isang patpat ng kawayan. Kaya simula ngayon mag-ehersisyo ka. Sa isang kisap mata, agad kang tumakbo patungo sa inyong bahay. Ang tinutukoy mong bahay ay ang inuupahang bahay ng iyong mga magulang sa loob ng mahigit 10 taon dahil nagtitinda sila ng gulay sa palengke sa baba. Pinakamaginhawa ang manirahan dito. Pagdating mo sa bahay, 11:00 na ng gabi. Ang iyong mga magulang ay tulog na dahil kailangan nilang bumangon ng 2:00 ng madaling araw para mag-empek ng paninda. Ngunit sa sandaling binuksan mo ang pinto, nanatili kang nakatayo, nagulat. Sa mesa ay may isang birthday cake at isang card. Sa loob ay may eksaktong 500 piso. Maligayang kaarawan, anak. Ang pamilyar na sulat kamay ay nagbigay sa iyo ng matinding init sa dibdib. Kahit ilang beses ka pang mabuhay muli, ang iyong mga magulang lamang ang laging nagmamalasakit sa iyo. Ngunit sa susunod na segundo, napakunot ang iyong noo habang tinitignan ang masikip na inuupahang bahay. Isang matinding hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa iyo. Sa mga nakaraang siklo, dahil sa iyong kakayahang makakita ng mangyayari, hindi ka nagkulang sa anuman at sanay ka na sa pinakamagagandang damit, pagkain, tirahan, at transportasyon. Ngunit ang espasyong ito na wala pang 40 metro kwadrado, ang sala ay sapat lamang para sa isang mesa at refrigerator, at ang iyong silid ay hindi man lang kasya ng isang upuan. Ang bintana ay sakop ng gusali, kaya kailangan mong buksan ang ilaw kahit sa araw. 3 tao ang nagsisiksikan dito. Ang malaking pagkakaibang ito ay mahirap para sa iyong masanay. Ipinikit mo ang iyong kamao. Ang iyong tingin ay naging matatag. Mukhang kailangan mong kumita ng pera sa pinakamabilis na paraan. Nag-isip ka sandali, inilagay ang 500 piso sa iyong bulsa, kumain ng isang subo ng cake, at bumalik sa iyong silid. Ngunit sa pagpasok mo, sumakit ang iyong ulo. Ito lamang ang salitang makakapaglarawan sa iyong nakita. Sa ilalim ng kama ay puno ng alikabok na mga libro at sapatos. Ang mga punda at kumot sa kama ay nanilaw na, at ang mga damit na pampalit ay basta na lamang inihagis kung saan-saan. Bumuntong hininga ka, alam mong ito ang gawa ng walang pag-asa mong sarili noong ikaw ay 18 taong gulang. Ikaw ang mag-aayos. Habang nag-aayos ka, mabilis kang nag-isip ng paraan para kumita ng pera. Muling nabuhay ka sa loob ng 10 taon, may libu-libong paraan para kumita, ngunit gusto mo ang pinakamabilis at pinakaligtas. Gusto mong agad na baguhin ang buhay ng iyong mga magulang, ngunit hindi mo sila gustong mag-alala. Tanging ang numero ng telepono noong 2019 ang naaalala mo. Ang numero noong 2008 ay matagal mo nang nakalimutan. Ang Football World Cup ay hindi pa darating hanggang 2-0-1-0. Hindi ito makakatulong sa agarang pangangailangan. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang iyong mga mata. Stock market. Bigla mong naalala na kahit noong 2008 ay may pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ang China ay nagsimula ng ika-8 bull market na tumagal ng mahigit 9 na buwan. Sa bull market, napakalakas ng epekto ng pagkakakitaan. Halos lahat ng stock ay tataas ng husto. Ngumiti ka ng isang nakakatuwang ngiti dahil alam mo na kung saan kukunin ang unang puhunan. Biyuan 2,303 na ilipat ang 1,000,000 pondo ng paaralan. Ang sinabi mo kaninang gabi kay Wang Hua ay ang susi sa pagbubukas ng pinto ng kayamanan. Simple lang ang bagay. Si Wang Hua ay matagal nang nag-stock trading. Nakita niya ang bull market na ito, kaya hinikayat niya ang kanyang boss. Ang treasurer ng paaralan na si Luli, na maglipat ng 1,000,000 pondo ng paaralan sa stock market. Sila ay napakaswerte. Sa loob ng 1 buwan, ang stock ay nagkaroon ng sunod-sunod na 10 limit up. Ang 1,000,000 ay biglang naging 5,000,000, ngunit hindi nila magamit ang pera. Kaya bumili sila ng bahay sa mataas na uri na komunidad ng biyuan, na parehong tagpuan ng kanilang lihim na relasyon at taguan ng ilang milyong natitirang pera. At alam mo ang lahat ng ito dahil kalaunan ay nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa paghahati ng pera
na nauwi sa kamatayan, at ang balita ay lumabas sa dyaryo. Noong ikaw ay nasa kolehiyo, nang makita mo ang balita, naramdaman mo na ito ay makatarungan, kaya ito ay nanatili sa iyong isipan. Sa pag-isip nito, isang kumpletong plano ang agad na nabuo sa iyong isipan. Ngunit pagkatapos, isang mas kagyat na problema ang pumasok sa iyong isip. Si Guking Juan, nagpakamatay siya sa 2 buwan pagkatapos ng iyong kaarawan. 2 buwan na lamang ang natitira para iligtas siya. May pakiramdam ka na ang muling pagsilang mo sa araw ng iyong kaarawan ay maaaring dahil kay Guking Juan. Hindi lamang iyon, bigla mong naalala ang isa pang bagay. Si Xi Liuyon ay dinukot ni Li Zixuan. Mga 1 buwan na lamang ang natitira. Ang petsa ay Oktubre 23. Ang araw na ito ay naalala ni Xi Liuyon sa buong buhay niya. Naalala mo rin ito dahil malapit ito sa iyong kaarawan. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa iyong isip. Ang 2 babaeng ito. Ang pinakamahalagang pagbabago sa kanilang buhay ay nangyari lahat sa panahon pagkatapos ng iyong 18 kaarawan. At sila ay parehong sumasakop sa mahalagang posisyon sa iyong puso. Talaga bang nagkataon lang? Iiling-iling ka. Nagpasya kang huwag na itong pag-isipan. Dahil nasira mo na ang haulan ng oras, dapat mong hawakan ang lahat ng nasa harap mo. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang iyong maliit na silid na halos 10 metro kwadrado ay nabago. Nang makita ang silid na tila nabuhay muli, agad na gumaan ang iyong pakiramdam. Sumunod, pagdating ng 6 ng umaga, eksaktong bumangon ka mula sa kama. Kumuha ka ng ilang alambre at isang distornilyador, sinunggaban mo ang iyong bag at dumiretso sa labas ng pinto. Alas 7 ay dapat na oras ng pag-aaral sa umaga. Ngunit sumakay ka ng taxi diretso sa mataas na uri na komunidad sa Hualong District, Buyuan. Ngunit kahit ito ay isang bagong mataas na uri na komunidad, karamihan sa mga residente ay nagre-renovate pa, kaya halos walang tao. Hindi lamang wala pang property management, wala pang CCTV camera. Pumasok ka na parang walang pumipigil. Dumiretso ka sa Building E, sumakay ng elevator papuntang 23 floor. Isa lamang ang layunin mo sa pagpunta rito. Kunin ang 200,000 piso na cash na itinago ni Wang Hua at Lali dito. Kahit na makasalubong mo sila, hawak mo ang kanilang mapanganib na sikreto kaya wala kang takot. Ang panghihingi ng pera sa kanila ay nakakainip, natawa ka sa sarili mo kapag sinikipan mo ang 2 ito. Baka gamitin pa nila yan para umupa ng mamamatay tao, mas mabuting gawin mo na lang mismo kaysa mag-iwan ng problema. Pagkatapos, natagpuan mo ang 2,303, kumuha ka ng alambre mula sa bag at isiniksik sa butas ng susyan. Alam mo, noong 2019, kahit ang Louvre na may pinakamataas na seguridad sa mundo ay hindi ka napigilan. Para sa iyo, parang bukas lang ito, wala pang 10 segundo, narinig mo ang malinaw na tunog ng kandado. Bumukas ang pinto, pumasok ka at isinara ito sa likod mo. Ang sumalubong sa iyo ay isang halos 300 metro kwadrado na duplex apartment, hindi lang sobrang marangya ang dekorasyon, parang 5-star hotel. Sa panahong ito, nagkakahalaga ito ng 200,000 piso, pero tandang-tanda mo kapag may tren na sa hinaharap. Tataas ang presyo ng bahay dito ng hindi bababa sa 10 beses. Hindi magawang magwaldas ng 2 ito, kaya inilagay na lang lahat ng pera sa bahay na ito. Sumunod, hindi ka nag-aksaya ng oras, agad kang naghanap ng maigi sa loob ng bahay, pero sa lahat ng sulok na maaaring pagtaguan ng pera. Wala kang natagpuang anuman. Medyo kawili-wili na patawa ka. Ang 2 sakim na ito ay laging wala, siguradong nag-ingat sa mga magnanakaw, kaya napakalihim ng kanilang paraan ng pagtatago. Pero ikaw ay dating nangungunang magnanakaw sa lungsod, basta nasa loob ka, oras lang ang kailangan para mahanap mo ito. Mabilis na nag-isip ang iyong isipan, ang 200,000 piso na cash ay aabot ng 2 metro ang taas, hindi ito basta-basta mailalagay sa aparador. Para maitago ang ganito kalaking volume, iisa lang ang posibilidad, may lihim na kwarto. Kamakailan lang ang pagsasaayos ng bahay na ito, tiyak na nagdagdag sila ng lihim na istante habang ginagawa ito. Sa pag-isip na yon, diretso kang pumunta sa master bedroom, sa iyong pagkakakilala sa mga tao, ang mga taong sobrang sakim sa pera. Siguradong itatago nila ang pera sa pinakamalapit na lugar sa kanila para makatulog ng payapa. Pagkatapos, maingat kang naghanap sa halos 50 hanggang 60 metro kwadrado na master bedroom. Bigla, tumigil ang iyong tingin sa isang dulo, sa pagkakasugnay ng pader at sahig. May isang hindi natural na anggulo, kung hindi mo maingat na titingnan, hindi mo mapapansin ang maliit na pagkiling na ito. Pero hindi ito makakalusot sa iyong mga mata. Ang pagpapalakas ng lihim na kwarto gamit ang bakal ay nagdudulot ng sobrang bigat, kaya lumulubog ng bahagya ang sahig. Nagdudulot ng 1 hanggang 5 degree na pagkiling. Napangiti ka, lumapit sa pader. Inilapat ang iyong tingin sa isang kabinet, inabot mo ang likod nito, at may isang parang switch na umbok na nasa iyong kamay. Isang malutong na tunog ang narinig, ang pader ay dahan-dahang umurong papasok, isang madilim na lihim na kwarto ang lumitaw sa iyong harapan. Sumunod na segundo, pumasok ka, at sa loob ay may 2 malalaking safe na may taas na 1.5 metro.
Hindi ka nagulat dito, mahinahon kang lumuhod, kombinasyon ng number dial at susi. Ang ganitong safe ay sobrang mataas ang seguridad, pero sa iyong paningin, parang walang proteksyon ito. Inikot mo ang dial ng ilang beses, pinakikinggan ang mahihinang tunog mula sa loob, ilang ulit na pagsubok lang. Alam mo na sa iyong isipan. Pagkatapos, inikot mo ang dial, wala pang 1 minuto. Isang malutong na tunog ng pagbukas ang lumabas mula sa safe. Pagkatapos, gumamit ka ng alambre para kalawit sa butas ng susyan, at ginamit mo ang destornilyador para pilitin itong buksan. Bumukas ang buong pinto ng safe. Sa sandaling iyon, mga pila-pilang pulang perang papel ang pumuno sa buong safe. Tantya, hindi bababa sa 1 milyon. Hindi ka nag-atubili, inilagay mo ang bag sa ilalim. Itinulak mo ang lahat ng pera sa loob hanggang mapuno ang bag at huminto ka ng may desisyon. Hindi mo binuksan ang pangalawang safe dahil alam mo kung kukunin mo ang lahat ng pera. Ang dalawang iyon ay tiyak na magagalit at magdudulot ng hindi kinakailangang problema at higit pa. Ang 100,000 piso na ito ay sapat na para magsimula ka. Wala kang pag-aatubili. Agad kang umalis sa bifangyuan, buong pagmamalaki na may dalang 100,000 piso sa iyong bag, diretso sa paaralan. Hindi dahil ayaw mong magdeposito, kundi alam mo kung ang isang estudyante ay biglang magdadala ng 100,000 piso sa bangko. Kung hindi bobo ang empleyado, tiyak na tatawag sila ng pulis. Hanggat wala kang legal na kita. Hindi dapat makita ang perang ito. Pagdating mo sa paaralan, nagsimula na ang morning self-study. Sa entablado, si Wang Hua ay walang isip na nakatingin sa mga estudyante, hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa sinabi mo kahapon. Maaga siyang pumunta para makausap ka, pero wala ka, bigla siyang nag-alala. Nagsimula siyang mag-isip ng mga kakaiba, hindi kaya magsusumbong sa pulis ito. Hindi ang paghingi ng pabor ang kinakatakutan niya, kundi ang direktang isumbong ka sa administrasyon. Nang nag-aalangan siya kung tatawagan ang iyong mga magulang para alamin ang sitwasyon, ang iyong figura na may dalang bag. Biglang lumitaw sa pintuan ng silid-aralan. Una ay nagulat si Wang Hua. Pagkatapos, isang galit ang bumulwak sa kanyang dibdib. Chen Luo, pero ikaw ay pabaya lamang na tumingin sa kanya. Mahinahong nagsalita, Guro Wang, may problema ba? Ang isang malamig na tingin na ito ay biglang nagpatigil sa nag-aapoy na ekspresyon ni Wang Hua. Ang mga salitang sinigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Nahulog ang panga ng lahat ng estudyante. Inakala nila na magagalit si Wang Hua sa harapan, ngunit ang tono ay halos parang pagmamakaawa. Ngayon, kahit ang hindi gaanong matalas ay nakakita na nasa kamay mo ang kahinaan ni Wang Hua. Ngumiti ka at tumalikod para sumunod kay Wang Hua palabas. Alam mong tiyak na hahanapin ka niya. Tamang-tama, mag-usap tayo ng diretsahan. Ngunit sino ang mag-aakala na si Wang Hua ay hindi nangahas na mag-usap sa loob ng gusali ng paaralan?